Walking up alone and cold 내 외침을 던져 헤어날 수 없는 빛 주로부터 숨겨 Ito ang asawa ko. Mas maganda pa siya ng personal kaysa sa larawan. Mukhang swerte ako sa pag-ibig. Ako yun. 날 돌아서 차가운 바닥에 Kumusta, Ginoo? Ang pangalan ko ay Legion. Naku, ang awkward ko nang unang magkita kami ng fan ko. Anong bagay to? Ang lambot niya. Halik kayo, gago. Ginoo, pakinggan niyo po ako. Hindi ko sinasadyang hubarin ang damit mo. Huwag po kayong magkamali. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Ay, nagkakamali kayo. Ako po ang kasintahan ni Ginoo Gu. At sinubukan niyo pang manloko kay Ginoo Gu. Suntukin niyo siya. Natatakot ako ng sobra. Ganito na ba kabaliw ang mga lalaki ngayon? Sumpa, mga ulol. Kapag nahuli kita, hindi kita patatawarin. Ay naku, anong nangyari kay Ginoong Gu? Dahil lang sa mamang yan. Natakot ako. Eh kasi naman, sobrang taas ng charisma ni Ginoong Gu. Lahat ng lalaki, nahulog na sayo. Kaya mo akong biruin, ha ha ha. Hoy, Ginoong Gu. Pumasok yung lalaki. At sinabi niyang siya ang iyong kasintahan. Kasintahan, pero hindi man lang siya tumingin sa sarili niya. Pakiusap, paluin ng security yung mabahong manyakis na yon. Hoy. Kasintahan. Totoo nga siya. Ano nung nangyari ay naku, malaking pagkakamali. Yung mabahong manyakis ay mukhang totoo ngang aking kasintahan. Naalala mo ba dati sa pamilya ko? Tungkol sa kasalang tinutukoy mo, ha? Hello. Kakatapos ko lang utusan ang mga security na saktan siya ng husto. E di, kawawa naman siya. Ay nako, ay nako. Legion. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang mga bodyguard ko ay mga retiradong special forces. Isang tao lang ang nakapagpabagsak sa kanila lahat. Si Legion ang iyong fiant. Oh. Pampusong baboy, muli tayong nagkita. Legion, meron ka ng kasintahan. At sinasabi mo pa rin yun sa akin. Ah, bakit naman muling tinatapakan ang paa ko? Legion, kahit may kasunduan na tayo, hindi pa rin tayo gaanong kilala. Kaya mas mag-ingat pa tayo pareho. Mag-isip muna tayo ng mabuti. Alam na alam ko na nga eh. Ay sukat na gusto ko. Ikaw, loko. Legion, narinig ko nakakalabas mo lang sa kulungan. Ako, hindi rin naman. Naghuhusga sa mga taong bagong nakalabas. Gusto ko lang sanang itanong kung ano ang balak mo sa hinaharap. O anong klaseng trabaho ang hinahanap mo. Wala akong balak maghanap ng trabaho. Mayroon namang kagaya mong magandang na nag-aalaga sa akin. Ang sarap ng buhay na ganito. Anong trabaho? Ikaw. Ayos lang, pinapaglalaruan kita. Alam ng iyong asawa ang tungkol sa langit at lupa. Isang simpleng trabaho lang, hindi ba't madali lang ito? Uy, mag-ingat ka. Ito ay nagkakahalaga ng 800,000. Anong ginagawa mo, parang magulo ka? Ito ay 800,000 na halaga ng bulaklak. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ako nagkamali. Sadyang sinadya ko, ikaw. Sadyang sinadya. Sawa, tingnan mo kung ano ito. Petsa ng paggawa. Asawa, bumili ka ng peking gamit sa halagang 80,000. Talagang walang utak pero puno ng pera. Tanga pero may pera. Tingnan mo nga kung totoo o peke ang mga ito sa estante. Lahat peke. Baka gusto mong ipakita ko sa'yo isa-isa. Oh, hindi na kailangan yon. Ayos ka, Sulago. Nagmamalaki ka pang nagbebenta ng peking produkto. Legion, hindi ka ba marunong sa mga antigong bagay? Sumama ka sa akin. Oh, hindi ba't siye? Guyan. Hahaha, anong kayamanan ang titignan natin ngayon? May bagong dumating na Yuan Qinghua sa tindahan. May iba nang nag-alok ng 3 milyon pero hindi ko pa rin pinakawalan yon. Para sa'yo lang ito. Yuan Qinghua, may lakas pa bang makipag-usap sa akin tungkol kay Yuan Qinghua? Binenta mo sa akin ang isang buong bahay ng peke. Ngayon nandito ako para magbilang ng utang sa'yo.
Dapat sana nakikita pa ako sa'yo ngayon. Mukhang mas matalino si Ginoo Gu ngayon ah. Lolo, peke ka talaga, nanloko ka sa akin. Hindi kita titigilan. Ginoo Gu. Huwag kang magalit ha. Paano ito magiging panlilin lang? Sa larangan natin, nakasalalay ang lahat sa ating pananaw. Hindi maganda ang pananaw ni Ginoong Gu. Paano mo maaring sisihin ang iba? Ginoong Gu. Kung hindi ka bibili ng kahit ano ngayon, mas mabuting umalis ka. Kung bibili ka, huwag nang magsalita ng tungkol sa panlilin lang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pagkita sa pamamagitan ng pananaw ay alituntunin sa ating larangan. Kung hindi mo kayang umiwas sa panlilin lang, talagang karapatan mo na. Sino bang nagsabing hindi ako bibili ngayon? Hindi ba't sinabi mo na wala akong paningin? Ngayon, nagdala ako ng taong may paningin. Oo. Saan galing ang batang ito? Hindi pa nga siya ganap na nagbuhos ng balahibo, at naglakas loob pang sirain ang kabuhayan ni Xui Lausan. Ginoong San, ituturo ko sa iyo ang isang aral ngayon. Bata, hindi kita niloloko. Puno ng mga peking bagay ang bahay na ito. Tanging isang tunay na bagay lamang ang nandito. Kung makikita mo ang tunay na bagay, ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo ito makita, kailangan mong lumuhod at tawaging lolo. At kailangan mong magbigay ng 100 pagsaludo. Isang nagbebenta ng peking antigong bagay na tila may dahilan. Sige, makikipag-argi ako sa iyo. Legion, huwag kang magpadalos-dalos. Ang matandang ito ay napakamatalino. Siguradong may tiwala siya. Naniniwala ka na ba sa akin? Bata, huwag mong sabihin ikaw yan. Kahit na mga nakatatandang kasamahan natin, hindi rin sigurado na makikita nila yan. Ako ang makakakita niyan. Kung makikita mo yan, hindi lang ang tunay na bagay ang ibibigay ko sa iyo. Magbibigay pa ako sa iyo ng 1,000,000 piso. Huwag kang magsisisi. Walang pagsisisi. Ibigay mo na dyan. Anong ibig mong sabihin? Ang tanging yaman dito ay yung lila mong tiapot na ito, yayan. Paano mo nalaman? Bata ka pa naman. Pero may ganitong kakayahan ka na. Sabi mo 1,000,000, ibibigay mo agad sa akin. Kung hindi, kahit na ang industriya na ito ay nakasalalay sa paningin. Pero punong-puno ng peking produkto, nakakuha ka ng napakaraming pera. Madali lang na ipasok ka sa kulungan ng ilang taon. CJ. Sige, matalino ka. Ipinapasa ko na sa iyo ang 1,000,000. Asawa, pakisalo nga ito. Sige, okay. Pumasok na 1,000,000. Totoong pumasok. Legion, ang galing mo talaga. Ibigay mo sa akin ang gantimpala na yon. Yan ang ganda ng pangarap mo. Napakaganda, napakaganda. Sa bahay na ito, may daan-daang antigong bagay. At agad mong napansin ang isa. Ang purple clay pot sa kamay ni Xui Laogao ay tunay. Ang galing mong tumingin kahit ako ay nahihiya. Ikaw ay... Ito si Zhu Bingkun, ang Pangulo ng Chuzhou Chamber of Commerce. Zhou Lao. Nakita na si Ginoong Zhou. Ginoong Gu, ang kasama mo rito ay isang taong may kakayahan. Anong hangin ang nagdala sa iyo, Pangulong Zhou? Alam ko na noon pa, ang mga kalokohan mong ginagawa. Na sumisira sa reputasyon ng industriya ng antigong bagay. Narito ako ngayon upang bigyan ka ng babala. Dahil sa pagkatalo ng batang ito sa iyo. Sana ay matuto ka na. Kung muli mong ibebenta ang peke, hindi kita palalampasin. Si Zhou, boss, babaguhin ko na. Siguradong babaguhin ko na. Kaibigan, pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ako ng isang pribadong museo. Para sa isang palihan ng mga antigong bagay. Sana makadalo ka. Legion, sagutin mo na siya agad. Personal pa siyang nag-imbita. Sagot na agad siya. Magandang araw, Pangulong Zhou. Siyempre, pupunta ako. Ito ay isang pangako. Lijuan, naisip ko na hindi mo na magagamit ang cellphone mo. Kaya, ito ang isa ko pang cellphone. Ilagay mo muna ang size card dito. Bibili ako ng bago para sa'yo mamaya. CJ. Legion, ako si Tia, naku. Wakas, nakontak kita rin. Nasaan ka na ngayon? Pinapunta ko ang kapatid mong babae para sunduin ka. Pero ngayon, hindi na rin makontak ang telepono niya. Anong kapatid kong babae ang nagpunta para sunduin ako? Bakit hindi ko siya naabutan? Anong nangyari kay Legion? Paglabas niya sa kulungan, iisa lang ang daan. Pinuntahan ako ng kapatid kong babae. Bakit hindi ko siya nakita? Tiyak na may problema dito.
Walang hanggan ang mundo. Bumalik sa tadhana. Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ay. Si Dongjun, kung sasaktan mo ang kapatid kong babae, naghahanap ka ng gulo. Xiao Xiao, hindi kita kailanman ininsulto. Usap, maawa ka, pakawalan mo na ako. Wala kang ginawang masama sa akin. Pero ang kapatid mo, si Legion, ay may ginawang masama sa akin. Nagtangkang gumawa siya ng masama sa akin. Kaya't matutulog ako sa kapatid niyang babae. Anong ginagawa ninyo? Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa? Ano bang pwedeng gawin ng magkaibang kasarian? Itigil mo. Kuya. Uy, sino to? Si Legion. Gusto sanang iligtas ang kapatid mong babae. Ako mismo ang naghahanap sa'yo. Ikaw na mismo ang pumunta sa amin, ha? Huwag mong palalampasin na makatakas tong batang to ngayon. Gusto kong ayusin siya ng maayos. Guyan. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para sa aking friend. Sabi ko na nga ba, paano siya naglakas loob na lumapit sa akin? Kaya pala, nakasandal siya kay Ginoong Gu. Ginoong Gu, bibigyan kita ng pabor ngayon. Isang binti lang ang aalisin ko sa kanya. Hahanap ng gulo. Tignan mo, Ginoong Gu. Hindi ko sinasadya na hindi ka bigyan ng pabor. Ang batang ito ay mayabang. Baka pa rin maglaban sa akin. Legion. Nasa teritoryo namin sa Kidong. Sila ay maraming tao, baka mapanganib. Maari kang maghintay muna. Maghintay ka muna. Sa diksyonaryo ko, walang salitang magtiis. Yung mga walang alam sa kamatayan, labanan mo na. Diyos ko, ang lakas mo talaga. Ang galing ng batang ito sa laban. Kuya! Wala na yan. Anong balak mo? Baka magalit ako sa'yo ha. Ako'y anak ng mayamang pamilya. Subukan mong gumalaw. Papatayin kita. Huwag mo nang ituloy. Kung itutuloy mo, mamamatay na siya. Kamakulong ka. Tama na, kuya. Kakalabas lang niya. Baka may mangyaring masama. Kung muling lalapitan mo ang pamilya ko, kukunin ko ang buhay mo. Leju. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Kuya, dapat sana ay pupunta ako sa bilangguan para sunduin ka. Pero sa kalagitnaan ng daan, hinila ako ni Kidongjun sa sasakyan ng walang paliwanag. Alam ko. Ihahatid ka ng kuya pauwi. Salamat sa inyo sa nangyari ngayon. Bakit ka pa nagiging magalang? Isang pamilya tayo. Tara na. Xiao Wei, naaalala ko na dati ay nakatira ka sa apartment kasama ang tita mo. Bakit ngayon ay nandito ka? Hindi ba't niloko ka ng masamang si Luking? Ano ba talaga nang nangyari? Noong unang pumasok ka sa kulungan, si Lucky ay agad na nakipag-asawa sa isang mayaman na anak. Pumunta pa siya sa amin para sabihin na kung magbabayad lang kami, mapapalaya ka niya. Para bawiin ang kaso ng boyfriend niya. Pero binenta ng nanay namin ang bahay at nag-ipon ng 50,000 para sa kanya. Katapos, nagbago siya ng ugali at hindi na kami kinikilala. Hay! Akala ko pa naman na si Lucky at ang lalaking iyon ang nagpasok sa akin sa kulungan. Niloloko pa niya ang ari-arian ng tiyahin ko. Kailangan ko siyang parusahan ng husto. Napakaswerte ng makasalubong ka ulit. Ikaw pala si Lucy at si Zenyang, ang magkasintahan na walang hiya. Lucky Zenyang. Muling nagkita tayo. Sino ka? Si Legion. Iyan sino ba akala mo? Ikaw pala yung batang palalo na yan. Binabalaan kita. Si Lucky ay asawa ko na ngayon. Huwag mo siyang istorbohin. Lizen, hindi ko alam kung kailan ka lumabas. Ngunit wala nang posibilidad sa pagitan natin. Huwag mo na akong guluhin. Guluhin ka, si Lucky, hindi ka karapat-dapat. Kahit na magpakita ka, madumi pa rin para sa akin. Legion, anong sinasabi mo? Sinasabi mo bang madumi ako?
Dumating ako ngayon para sabihin sa inyo ang tungkol sa mga asong ito, na nagdala sa akin ng 3 taong pagkakabilanggo, at niloko pa ang pera ng tiyahin ko. Babayaran ko kayo ng 100 beses. Hahaha, 100 beses na kabayaran. Bata, mas mabuti pang umihi ka at tingnan ang sarili mo. 3 taon na ang nakalipas, kaya kitang ipasok sa bilangguan. 3 taon mula ngayon, kaya kitang laruin sa aking palad. Legion, ang buhay ng mayaman ay hindi mo maiisip. Mas mainam pang magpasya kang mamatay na lang ng maaga. Sige, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Legion. Hi, General Gyu. Lijuan, kilala mo siya? Ang dating nobya ko at ang kasalukuyang asawa niya. Ah, siya pala ang dating nobya mo. Huwag mong iwanan ang isang mabuting tao tulad niya. Sa halip, gusto mong makipaglaban kay Yang. Ang ganitong uri ng tao ay talagang walang silbi. Anong sinasabi mo? Ikaw, walang hiya. Ito po si Ginoong Gu mula sa Junlin Group. Huwag maging bastos. Ay, Ginoong Gu. Kilala niyo ba si Legion? Kilala ko siya. Siya ang aking kasintahan. Huwag po kayong maloko sa kanya. Kakalabas lang niya mula sa kulungan. Walang magandang nangyari. Si Zheng Gongzi ang kasintahan ko, si Guyan. Alam ko na kung anong klase siya. Hindi mo na kailangang paalalahanan. Ay, Ginoo Gu. Anong nangyari? Ginoo Zhou, nandito ka na. Gandang araw, Ginoo Zhou. May isang taong nakalaya na mula sa kulungan sa inyong museo. Natatakot kasi akong maapektuhan ang iyong reputasyon. Nasaan ang mga nakalaya na mula sa kulungan? Si Chairman Zhu ay siya yon. Kakalabas lang niya mula sa bilangguan. Mga kapatid, nandito na kayo. Akala ko hindi kayo darating. Si Zheng Xiao at Li Jun ay mga panauhin ko. Kung siraan mo siya sa salita, hindi kita papatawarin. Pakihintay lang po, 2 tao. Itong taong mahirap. Bakit siya naging espesyal na bisita ni Chairman Zhu? Nabulag na ba ang mga mata nila? Si Li Jun, ang inutil na ito, hindi lang siya nakakuha ng pabor ni Chairman Zhu. May magandang girlfriend pa siya. Asawa. Hindi pwedeng itigil na lang ito. Yung inutil na si Li Juan, nakatapak sa ulo natin at nagbubuga ng tae. Paano natin ito mapapayag? Mukhang. Kailangan kong gamitin ang aking lihim na armas. Si Li Jun, ito si Ginoong Jing Tianming. Si Ginoong Jing ay isang kilalang eksperto sa mga antigong bagay. Tinatawag siyang Diyos ng mga mata. Ito si Ginoong Li Jun. Napakataas ng kakayahan ni Ginoong Li Jun sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Gandang araw, Ginoong Jin. Sa industriya ng mga antigong bagay, sino ang hindi nangangailangan ng dekada ng kasanayan bago makatawag ng eksperto? Isang batang hamak na ito ay mayang makapangahas magsabi na napakataas ng kanyang kakayahan. Hindi ba siya isang manlilinlang? Tunay ngang matalas ang mata ni Master Jin. Itong batang ito ay isang manlilinlang lang talaga. Sino ang nagpasok sa inyo? Huwag magalit si Chairman Zhu. Kami ay nagdadala lang ng regalo. Narinig namin na palagi mong kinokolekta ang mga likha ni Tang Yin. Tingnan mo itong larawan ng isang magandang babae. Isang obra ni Tang Bohu. Mukhang hindi maganda ang balak ni Zenyang. Huwag mag-alala, nakita ko na ang kanyang mga pakana. Asawa, dito ka lang at manood. Lanan. Ginoong Jin, anong tingin mo? Walang duda, ito ay Magkano ang plano mong ibigay para sa painting na ito? Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 12 milyong. Kukunin ko na. Maaari ko itong ibenta sa'yo. Ngunit, may isa pa akong kondisyon. Pakiusap, Ginoong Zeng, sabihin mo. Paalisin mo ang batang ito. Palabas. Si Li Jun ay bisita ko. Bakit ko siya paalisin? Kung ganoon, ikinalulungkot ko, hindi ko maiiwan. Minsan lang makita si ni Tang Ye. Sayang naman kung mamimiss ito. Zheng Xiao, baka dapat pag-usapan pa natin ito. Pangulo Zhou. Sinasabi ko na. Hindi pa ba ito maliwanag? Isang peking obra ay naglalakas loob na ibenta ng 12 milyon. Mas mabilis pa ito kaysa sa pagnanakaw. Akala mo ba'y tanga si Pangulong Zhu? Kawalang hiyaan. Ito ay tunay na likha ni Tang Yi. Kahit siguro Jin ay nagpapatunay dito. Na, Li Jun, huwag kang basta-basta mangbintang. Itong painting na ito ay bagong bili ng asawa ko kahapon. Talaga, kanino mo ito binili? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Anong sinasabi mong master? Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat tawaging master. Mga manloloko lang. Anong sinabi mo? Naglalakas loob kang siraan ako. Chairman Zhu, ako ang inanyayahan mo. Ngunit ang taong ito ay nagmamalupit sa akin. Umaasa akong makakakuha ka ng paliwanag mula sa akin. Si Ginoong Ji ay talagang kilalang kilala sa industriya.
Mayroon bang hindi pagkakaintindihan ang nakababatang kapatid kay Ginoong J? Tingnan kung may hindi pagkakaintindihan. Anong ginagawa mo? Ito ay isang antigong pintura na nagkakahalaga ng 12 milyong yuan, at naglakas loob kang sirain ito. Naglakas loob kang sirain ang aking antigong pintura. Tumawag agad, tumawag agad. Kuya, sobrang impulsive mo naman. Paano mo masisira ang kanyang ari-arian? Zeng, maaari ba nating huwag munang tumawag? Chairman Zhu, pakitignan mong mabuti kung ano ito. Ito ay nilon. Isang gawa ng tao na material. Ang mga painting sa bahay niyo ay may nilon na 300 taon na ang nakalipas. Impossible ito. Paano magiging peke ito? Si Ginoong Jin ay bumili ng pintura para sa iyo kahapon. Nangako akong totoo ito. Ginoong Zeng, pakiusap, pakinggan mo ako. Pakiusap, huwag mo akong lokohin. Asawa, huwag ka nang manakit. Ang painting na ito ay binili namin ng 3 milyon. Mag-ulat tayo sa pulis. Aba, ang painting na 3 milyon ay ibinenta ng 12 milyon. Talagang nalugi kayo. Sila, palabasin niyo sila sa akin. Salamat sa'yo, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, na-scam na sana ako ngayon. Akala ko si Jin Tianming ay isang taong naghahanap lang ng fame at reputation. Nabalik mo sa akin ang 12 milyong yuan. May 2 milyong yuan dito, bilang pasasalamat ko sa'yo. Ang tunay na gentleman ay kumikita ng marangal. Kukunin ko lang ang pera na kinita ko ng patas. Kung wala nang iba, aalis na kami. Hindi pangkaraniwan ang batang ito. Yung painting kanina, halos hindi ko rin ito napansin. Pero siya, agad niyang nakita ang mga palatandaan. At saka, matuwid ang kanyang pagkatao. Isang tao na maaasahan. Lixin, talagang napakahusay mo. Kahit si Chairman Zhou, ganito ang pagtingin sa'yo. Dahil sa galing ko, tawagin mo akong asawa. Ang taas ng pangarap mo. Hello. Sige, babalik ako sa opisina agad. Lijun, may kailangan pa akong ayusin. Babalik muna ako. CJ. Sa Zenyang Road, ang mga hayop na ito. Ang nangyari ngayon ay para lang silang mapahiya. Hindi pa ito sapat. Kailangan silang lubos na wasakin. Para maalis ang galit sa puso ko. Hoy, maaari mo bang tingnan ang daan? Tama na. Ito ba ay isang scam? Kinuha ng babae, pinatay ang lalaki. May mali ba? Wala akong ginawang masama, bakit niyo ako papatayin? Akala niyo ba madali akong takutin? Patayin. Ikaw. Huwag kang lumapit. Ako ay tao ng pamilyang Zhu sa kabisera. Walang pakialam ako kung kanino ka. Salamat, nakababatang kapatid, sa pagligtas sa aming dalaga. Ako ay tao ng pamilyang Nangong. Sa hinaharap, tiyak na may gantimpala. Panoorin mo ako. Ito ba ay hindi ang Kidong County? Boss, ano ang ginawa ni Ginoong Ki dito kanina? O, Kidong County. Isa siya sa mga regular na customer ng aming tindahan. Palagi kang pumupunta dito para bumili ng mga bato. Ah, gusto palang magpustahan sa mga batong may ginto si Kidong Jun. Ayos to, madali lang. Hoy, pair. Baka gusto mo rin bumili ng isa. Baka sakaling. Swerte mo, baka makabukas ka ng milyon. Haha. CJ, game. Pumili ka lang kung alin ang gusto mo. At Boss, magkano itong batong ito? Bata, ito ay isang piraso ng scrap. Itinapon na ito ng boss sa sulok. Mukhang talagang hindi mo alam, ah. Boss, magkano talaga ito? Itong ito, ah. Bigyan mo na lang ako ng 100 pesos, ayos na. Salamat, boss. Bata, hindi ka nakikinig sa payo. Hindi ba't mas mabuti na may 100 yuan para bumili ng makakain? Pero sa tingin ko, ang batong ito ay makakapagbigay ng jade. At saka, ice type pa. Isang pirasong basura ay makakapagbigay ng ice type. Kung makakapagbigay ito ng ice type, luluhod ako at tatawagin kang tatay. Ayos na pagkasunduan na. Sana hindi ka magsisi sa oras na yon.
Boss, pakigupit na lang dito mismo. Talagang gupitin na. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang resulta. Sige, kailangan mong hiwain. Hihiwain ko para sa'yo. Totoo ngang may kulay berde. Ay, at saka ice type pa. Anong sulok yon? Naglabas pa ng ice type. Bakit kanina sabi mo ibibigay mo sa tatay? Ngayon ayaw mo na, no? Boss, bibilhin mo ba tong piraso ng jade? Ibebenta ko diretso sa'yo. Bibili ako, ibenta mo lang. Pero kahit na ito ay ice type, maliit lang ang sukat. Kaya't pwede lang gawing isang pulseras. Magbibigay ako sa'yo ng 1,000,000, anong tingin mo? Sige, tuluyan na natin. Bibigyan kita ng gantimpala. Sige, punta na tayo. Hoy, bata. Dahil nakikita mong magaling ka, interesado ka bang sumali sa auction ng raw na bato? Boss, ano ba ang auction ng raw na bato? Ang auction ng mga raw stone na ito ay naglalagay ng ilang mga raw stone para auction. Maaaring kumita o malugi, depende na lang sa mata. Ngunit, ang mga bato sa auction na ito, hindi basta-basta. Napakamahal. Pupunta ba si Kitong John? Tiyak na pupunta si Ginoong Ki. Sa Kingdom County, sobrang hilig niya sa pagtaya sa mga batong pang-ukit. Tuwing auction, siguradong dadalo siya. At lagi, nagdadala siya ng malalaking pondo sa auction. Sige, pupunta ako. Ilan ang susunod na auction? Siguro mga 3:00 na ng hapon. Mag-iwan ka ng numero ng telepono para tawagan kita kapag malapit na. CJ, kumita na naman tayo ng 1,000,000 ngayon. Dagdag pa sa naunang 1,000,000, 2,000,000 na. Ngayon, makakabili na ako ng bahay para sa tiyahin. Tatanungin ko si Guyan mamaya. Anong lugar ang mas maganda, Guyan? Walang silbi ang magtago ka dyan. Anong nangyari? Ibigay mo sa akin ang proyekto sa Nancheng. Kung hindi, hindi ko papayagang magpatuloy ang kumpanya mo. Talagang walang hiya itong si Duming. Hindi makuha ang proyekto. Gumamit pa ng ganitong mababang paraan para harangan ang pinto. Hindi ba dapat magpadala si Ginoong Gu ng tao para paalisin sila? Walang silbi, si Duming ay brutal at walang awa. Ang mga tao niya ay mga mapanganib na salarin na nakakita na ng dugo. Hindi talaga kaya ng ating mga gwardya. Anong gagawin, Kapitan? Hayaan na lang ba natin silang magtago dito? Sobrang pang-aapi naman ito. Ano ang magagawa? Mga tao ni Duming ay mga desperadong kriminal. Kami lang ang lalabas, siguradong tatamaan lang kami. Sa halip, nakakahiya pa kay Ginoo. Sobrang yabang nitong mga taong ito. Sino ang may lakas ng loob na magpasabog sa kumpanya ng asawa ko? Si Lijie na ang bumalik. Ang saya naman. Napaka-timing ng pagbabalik ni Lijie. Sa kanyang kakayahan, siguradong matututo ang mga tao sa urban group ng leksyon. Ito ang kumpanya ng finance ko. Sino mang gumagawa ng gulo dito ay kalaban ko, si Legion. Oh. Saan ka nagmula? May isang bata dito. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Duming. May-ari ng Du Group. Walang pakialam kung sino ka. Kung magulo ka ulit, puputulin ko ang mga binti mo. Hahaha. Ang yabang mo naman. Gusto mong putulin ang mga binti ko. Sa tingin mo, kaya mo. Sugod. Ang mga tauhan ko ay mga eksperto na kayang lumaban ng 1 laban sa 10. Sa katawan mong yan. Kahit sino sa kanila ay kayang durugin ka. Labanan mo ako. Patayin mo siya, ipatumba mo siya sa akin. Grabe si Lijie. Isang sipa lang, naitakbo si Duming parang sako ng buhangin. Lumipad siya. Mukhang dati, nagbigay siya sa atin ng konting awa. Kung hindi, nandito pa rin tayo sa kama. Patayin mo siya, ipatumba mo siya sa akin. Legion. Tingnan mo, ang galing ni Legion, talagang nakakatuwa. Bababaan ako para suportahan siya. Ay, makinig ka sa akin. Ito ang kumpanya ng finance ko. Kung magdudulot ka pa ng gulo, babasagin ko ang ulo mo. Ngayon ay babala lang ito. Sa susunod, hindi na sigurado. Umalis ka. Legion, tandaan kita. Maghintay ka sa akin. Salamat, Lizen. Kumusta, mahal? Gwapo ba ako? Lijuan, sabi mo, si Duming ay isang salbahe. Ganun lang ang ginawa mo sa kanya. Baka hindi siya titigil. Mas mabuting huwag ka munang lumabas. Baka may masamang balak siya sa'yo. Hindi ako nagkamali, di ba?
Grabe, si Ginoo Gu ay sobrang maawain kay Kuya Lee. Kagabi, kahit tinawag ni Kuya Lee si Ginoo Gu na asawa niya, hindi siya nagalit. Talaga namang idol namin si Kuya Lee. Huwag kang mag-alala, mahal, maniwala ka sa kakayahan ng asawa mo. Anong sinasabi mong walang kwenta, lahat tayo tao lang. 8-0. Kamakailan lang, kumita ako ng pera at gusto kong bumili ng bahay para sa tita ko. May rekomendasyon ka ba? Si Awei, anong tingin mo sa bahay na ito? Ang ganda ng bahay na ito. Tinatayang mahigit 1 milyon, di ba? Mahigit 1.7 milyon. Balak kong bilhin ito para sa iyo at sa tiyahin. Ah, kuya, saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Huwag kang mag-alala, kuya, tama ang pinagmulan ng pera ko. Tingnan mo muna, kung gusto rin ito ng tiyahin, bibilhin ko na. Pero kuya, wala ka pang sariling bahay. Dapat para sa sarili mo muna. Komportable din naman ang inuupahan kong apartment kasama si mama. Walang tatalo sa pakiramdam ng nakatira sa sariling bahay. Nadaya kayo sa bahay dahil sa pagtulong niyo sa akin. Siyempre, babayaran kayo ng kuya. At saka, sa galing ni kuya. Mas marami pa siyang kikitain sa hinaharap. Ang perang ito ay wala lang. Galing ni kuya. Ay naku. Sira ang aking binti. Agad siyang pigilan, huwag siyang palayasin. Uway. Nabangga niyo ang binti ng nanay ko, hindi siya makalakad. Kuya, wala akong nabangga sa kanya kanina. Alam ni kuya na hindi nabangga ng kapatid ko ang nanay mo. Nang aabala kayo. Bata. Bakit hindi mo kayang aminin na nabangga mo siya? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Ay. Masakit, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ay. Naku, ang galing ng batang ito. Hindi ko siya kayang takutin. Bata, nabangga ng kapatid mo ang nanay ko habang nagbibisikleta. Magbayad ka ng 100,000, kung hindi ito matatapos. Lijuan, anong nangyayari dito? Ate, nagkukunwari silang nabangga. Katatapos lang naming hindi sila mabangga. Walang surveillance camera sa paligid ni Lijuan. Mukhang ang dalawang taong ito ay may balak. Baka dapat bigyan na lang sila ng pera. Kung hindi dahil sa kapatid mong babae na bumangga sa nanay ko. Masusugatan ba siya? 10,000 ang halaga ng isang binti. Walang bawas kahit 1 sentimo. Ay, ang sakit. Hahaha, ang sakit talaga. Mukhang wala na akong choice kundi magbayad ngayon. Haha, okay, you know it. Sinasabi ko sa inyo, swerte kayo ngayon. Kung mangyari man na masaktan ang nanay ko, hindi sapat ang 100,000 pesos. Kamakailan lang, may isang matandang babae sa tabi namin na napatay. Yung 1 milyon pesos. Kailangan munang ibigay ni Guyan sa akin ang 2 milyon pesos. Kapatid, hindi ba 100,000 lang ang kailangan nila? Paano mo naisip na bibigyan ka ni Guyan ng 2 milyon? Sobrang tanda na, kung mabalian ng binti, masakit lang ang buhay. Sige, ibigay ko na lang sa'yo ang 2 milyon, mas mabuti pang banggain na kita. Hindi ba 1 milyon ang sinabi mo? Sige, dagdagan ko ng 1 milyon. Narito, may 2 milyon sa card na ito. Hawakan mo ang 2 milyon. Umalis ka, babangga ako. Bata, matindi ka. Huminto ka. Sino ang nag-utos sa inyo na umalis? Ayaw ko na ng pera mo. Ano pa ang gusto mo? Nangungutya kayo. Akala nyo ba, basta walang pera, okay na? Tawagan mo ang pulis. Ah, huwag. Huwag tumawag sa pulis, pag-usapan natin ito ng maayos. Kami ay pinapagalitan lang. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Ki Dongjun. Kami ay mga manggagawang bukid lang. Nakita niya ako at sinabi na bigyan natin kayo ng aral. Pagkatapos ng lahat, bibigyan mo ako ng 50,000. Si Ki Dongjun na naman. Talagang nakakahiya si Ki Dongjun. Sige, umalis ka na. Legion. Alam mo na noon pa man na may nag-uutos sa kanila. Tama, hindi naman mukhang profesional ang dalawang ito sa panggugulo. Saktong-sakto pa na napadpad sa atin. Walang ganitong kaswerte. Bukas na ang auction ng mga Rawstone, maliit na kapatid. Narinig ko na pupunta rin si Ki Dongjun. Huwag mong kalimutan, ha? Alam ko. Sige, mag-usap kayo. Uuna na ako. Paalam. Ingatan mo ang daan. Anong kailangan ni Guyan sa akin? Ah. Sa loob ng ilang araw, darating ang tatay ko sa Cuzao. Kaya gusto niyang makilala ka.
Kaya pala makikita ang biyenan. Kailangan kong maghanda ng regalo para sa biyenan. Ay naku. Narito na si Ginoong Lee. Ay, ngayon, sumusunod na ako sa inyo para kumita. Hahaha, ay magandang araw, Ginoong Gyu. Kilalang kilala mo ako Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa sikat na Ginoong Gyu? Ngunit, hindi ko inasahan na ang kasintahan ni Ginoong Lee ay ikaw, Ginoong Gyu. Hahaha. Anong kasintahan? Ito ang asawa ko. Ayos. Lixuan. Kahit ikaw na isang mahirap, naglakas loob ka pang pumunta sa auction. Hindi mo ba dapat tingnan ang sarili mo? Angkop ka ba sa ganitong lugar, ikaw na isang pulubi? Kaya mo bang bayaran ang deposito? Siyempre, ako ang magbabayad ng deposito ng fayan ko. Kaya pala ikaw ay isang sugarol na lalaki. Sinasabi ko sa'yo, dapat lang na magtago ka sa likod ng isang babae. Sa auction na ito ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalayo ang pagitan natin. Batang ito, bigyan kita ng 3 segundo para umalis ng auction na ito. Kung hindi, papatayin kita. Batang ito, bakit nakikihalubilo ka sa akin ng lihim? Uwi na tayo, mahal. Huwag mong hayaan na masira ng asong gubat na ito ang aking mood. Lijuan, hindi ka makakataka sa akin. Ay naku, Ginoong Lee. May kakayahan talaga si Ki Dongjun. Nainis ka sa kanya. Natatakot akong magdulot siya ng problema sa iyo mamaya. Huwag kang mag-alala. Kung hindi lalabas si Ki Dongjun ngayon, sayang ang 3 taon kong pag-aaral sa guro. Ngayon ang espesyal na auction ng mga raw stone sa aming auction event. Ang bawat piraso ng batong mineral ay naglalaman ng walang hanggang posibilidad. Nakasalalay sa inyong paningin kung mapapalabas natin ang mga ito. Ngayon, pakiakyat na kayo at mag-obserba. Ang oras ng pagsusuri ay 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, opisyal nang magsisimula ang palitan. Emperador, baka gusto niyo ring pumunta at tingnan. Hindi na kailangan dahil nakikita ko na ang buong batong ito sa isang tingin. CJ. Batang ito. Akala mo lang nagbibiro ka, hindi mo talaga alam, ano? Kung alam ko o hindi, kailangang sabihin ko sa'yo. Matigas ang ulo ni Lijuan, di ba? Sandali lang, sasalpakan kita sa mukha. Nagsimula na ang auction. Pangunahing presyo, 30,000. Ako magbibigay ng 100,000. Di na nakakagulat, si Ki ang nagmamay-ari niyan. Sabi lang, 100,000 na agad. Ang laki ng pera niya talaga. Ang tapang ni Ki Xiao. 100,000. Baliw yung batang to. Ganito kalaking sirang bato. Ang 100,000 ay mataas na presyo na. At nag-alok pa siya ng 100,000. Siguradong mapapahiya siya kung matalo. Iyan tama lang natuksuhin ko siya. 1,0,1,0,0,000. 3,000,000. Diretso na magbigay ng 3,000,000. Mas mayaman pa ito kaysa sa Ki Dongjun. Bata. Diretso kang nagbigay ng 3,000,000. Mayroon ka bang ganun kalaking pera? 3,000,000 ha? Siyempre mayroon kami. Ikaw na lang ang natitirang naniniwala sa apelyidong Gyu. Kapag hindi lumabas ang magandang bagay, diyan ka magsisisi. Apelyidong Lee. Ayoko na. 3,000,000 isang beses. 3,000,000 2 beses. 3,000,000 3 beses. Binabati namin si Ginoong Lee sa pagkapanalo ng aming orihinal na bato number 1. Ayos. Binabati namin ang ating Ginoong Lee na bumili ng isang piraso ng sirang orihinal na bato na nagkakahalaga ng 100,000 sa halagang 3,000,000. Hahaha. Hindi ko lang ginawa ang kaunting plano. At nahulog ka na sa bitat. Ay nako, Ginoong Lee, ang 3,000,000 ito ay tila hindi sapat. Dito ay mayroong ice jade. Ang 3,000,000 ito ay simula pa lamang. Ano ang ice jade? Hahaha. Hindi ako nagkakamali, di ba?
Kung makakapagpatak ka ngayong araw ng ice type, ako ang tatawagin mong ama. Biglang nagkaroon ka ng anak na ganito kalaki. Medyo hindi pa ako sanay ha. Huwag kang magmalaki, Lee. Baka sa huli, iyak ka rin. CJ, subukan mong hiwain at ipakita sa lahat. May takot ka ba? Pakislice ito sa harapan ko. Ay, kumusta? Anong nakuha? Binabati kita, Ginoong Lee. Ice type na may mga batik. Wow, totoo ngang ice type. Hindi ko akalain na makakakuha tayo ng ice type. Malaki ang kita dito. Ice type. Paano ito naging ice type? Paano naman pwedeng swerte ng batang ito? Sabi mo, tawagin mong tatay. Ayaw mo bang manloko? Yung una lang talaga swerte ka lang. Marami pang mga bato sa likod. Tingnan natin. Susunod ay ang ikalawang batong pang-ukit. Starting bid ay 100,000. 500,000. 500,000. Nabaliw na siya. Diretsong tumaas sa 5 milyon. Gusto kong buksan kung kailan ko gusto. Bakit hindi matapang si Ginooki na sumabay? Yung batong ito, pinakamataas na halaga ay 30,000 yuan. Itong batang ito, diretsyo tumaas sa 5 milyon. Baka niloloko lang ako. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mahuli sa kanyang patibong. Ayoko na. 5 milyon isang beses. 5 milyon 2 beses. 5 milyon 3 beses. Binabati si Ginoong Lee sa pagkapanalo ng aming batong dalawa. Ginoong Lee, nais mo bang buksan ito dito mismo? Isa na namang ice type. Sobrang berde at puno ng kulay. Talagang may natatanging paningin si Ginoong Lee. Paano ito posible? Paano ito posible? Isa na namang yelo. Sobrang swerte ng batang ito. Mukhang talagang marunong siya sa sugal ng bato. Malit ako sa kanya. Ay nako, ang galing ni Ginoong Lee. Hahaha, Li Juan. Sobrang galing mo talaga. Ngayon ay isasagawa ang auction ng ikatlong orihinal na bato. Nagsisimula ang presyo sa 500,000. 1,000,000,000,000. 11 milyon. 30 milyon. 31 milyon. 100 milyon. Nabaliw ka. Bakit hindi ka makasama, Ginoong Ki? Kung hindi ka sasama, akin na ang batong ito. 100 milyon. Napakataas na presyo. Kung walang ganap na katiyakan, hindi niya kayang magbigay ng ganitong presyo. 11 milyon at 100,000. Binabati kita, Ginooki. Sa'yo na ang batong ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay si Ginooki ay gumastos ng 11 milyon at 100,000. Bumili ng isang sirang bato. Huwag kang manginis at magbulaan. Kahit na kanina ay may kumpiyansa kang mag-alok ng 1 bilyon. Huwag mo naman akong lokohin. Kung hindi ko tataas ang presyo, paano magdadagdag ang ibang prinsipe? 1 bilyong 100 milyon, isang beses. 1 bilyong 100 milyon, 2 beses. 1 bilyong 100 milyon, 3 beses. Binabati kita, Prinsip Ki, sa pagkapanalo sa aming gemstone, no? 3, gusto mo bang putulin ito dito mismo? Sige, putulin mo na. Totoo ngang isang bato. Ano? Totoo ngang bato. Ang Kidong County ay gumastos ng mahigit 1 bilyon para lang bilhin ang isang bato. Ito. Paano mangyayari ito? Isa pa akong bilyon. Hindi tama. Nagpatuloy ng mahigit 1,000 taon. Siguradong may masamang palatandaan.
Wala pa rin kahit kaunting berde na lumabas. Paano ito posible? Paano ito posible? Ano na? Hindi ba't pinagsaluhan ka ng Yaong Master Key sa buhay at kamatayan ngayon? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang pamilya ni Legion? Ito ang magiging kapalaran mo. Maging maingat ka sa susunod. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ha? Napakaganda. Hindi ko akalain na hindi lang ikaw ay marunong sa mga antigong bato. Kundi napakahusay mo pa. Talagang nakabukas ang aking mga mata. Nandito ka rin, Pangulong Zhou. Nakatayo lang ako sa likod at pinapanood ang buong proseso. Bata, sakto lang na may ilang mga raw stones na gusto ko ring bilhin. May ilan akong hindi matiyak. Hindi ko alam kung pwede mo akong tulungan. Huwag mag-alala, siguradong hindi mababa ang iyong kabayaran. Chairman Zhu, ang tagal mong hinintay ako. Yung jadate na batong ko ay talagang first class. Kung hindi pa ako pupunta, ibebenta ko na sa iba. Boss Yang, nakilahok lang ako sa isang auction. Pasensya na kung naantala ka. Ayos lang maghintay ng kaunti. Napakaganda ng batong ito. Inimbitahan ko pa ang ibang customer na mamili ng bato. Hindi ba magagalit si Chairman Zhu? Sabi ni Boss Yang, ibebenta niya sa akin. Bakit may kausap ka pang iba? Sino ang nag-aalok ng mas mataas, siya ang makakakuha. Hindi naman ako pwedeng umasa lang sa isang tao sa buong linggong ito. Basta't nag-alok ka ng mataas na presyo, walang makakaagaw. Walang makakaagaw sa'yo. Nasa iyo na ang lahat, kapatid. Pakitingnan mo nga itong batong ito. Ginoong Zhou. Sino ito? Ito ay isang eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan na inanyayahan ko. Ang batang ito ay hindi pa ganap na nag-ahit. Ano ang alam niya tungkol sa pagsusuri ng mga kayamanan? Sinasabi nilang si Zhu Bingkun ay mayaman at mayabang. Para sa akin, mukhang bobo lang siya na maraming pera. Hello. Ayos lang. Chairman Zhu, dumating na rin ang isa ko pang kliyente. Pupunta ako para salubungin siya. Chairman Zhou, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang dalagang anak ng pamilyang Nangong sa Beijing. Ang pamilyang Nangong ay talagang isang tunay na mataas na uri ng pamilya. Nakalungkot naman na naabala pa ang Miss Nangong. Siya yon. Zhou. Kapatid, kahit na maganda si Miss Nangong, huwag mo namang titigan ng tuwid. Pasensya na, medyo nawala ako sa isip. Kilala mo ako. Miss Nangong. Ito ang batong nais kong kunin. Tiyak na maganda. Ginoong Nangong. Ito ay tunay na maganda. Matandang mina, sinasabing ang berdeng kulay ay sumusunod sa itim. Ito ay magandang material ng itim na Yusha leather. Ang kalidad at kulay ng balat na ito. Sa buong bansa, malamang ako lang ang may hawak nito, siyang Datu. Ganito kagandang material. Tunay nga na isang magandang material. Magkano ang presyo? Hindi ko itinatago sa iyo, Yan Ye. Nangong, interesado rin si Pangulong Zhu sa material na ito. Kaya't magbid kayong dalawa. Yan Ye. Nangong, ikaw ang mauuna. 3 milyon. Ikaw naman, Pangulong Zhu. Kapatid, anong tingin mo? Pangulong Zhu, huwag mo akong sisihin sa pagiging prangka. Napakabata niya. Maaasahan mo bang ipagkatiwala sa kanya ito? Naniniwala pa rin ako sa kakayahan ni Ginoong Li. Sige, kung ganun ang sabi ni Pangulong Zhu, hindi na ako magdadagdag pa. Kapatid, anong halaga sa tingin mo ng material na ito? Ano, si Anye? Nangong ay nag-alok ng 3 milyon. Nag-alok ako ng 2 milyon. Nagtatawanan ka ba sa akin? Hindi, ang sinasabi ko ay 200 piso. Anong sinasabi mo, bata? 200 piso. Anong klaseng tao ang dinala mo, Pangulong Zhu? Para lang ba sa aking pang-aasar? Si Ginoong Li Jun ay isang eksperto sa pagsusugal ng bato. Siguradong nagbibiro lang siya kanina. Kapatid, huwag ka nang magbiro.
Ibigay mo na lang ang tamang presyo. Sabi mo, Lijun ang pangalan niya. Hindi ako nagbibiro. Ang batong ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 dahil wala namang laman na berde dito. Anak, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ito ay di kalidad na materyales. Sinasabi mong walang berde dito. Talagang wala. Isa lang itong piraso ng basura. Nag-aalok ako ng 200 at iyon ay makatarungan na. Sigurado ka bang walang berde dito? Mukhang napakaganda ng materyales na ito. Batay sa aking karanasan, hindi maaaring walang berde ang pirasong ito. Bata, ang ibig mong sabihin ay ginagamit ko ang isang piraso ng basura para lukuhin si Pangulong Zhu at Yanye. Nangong, nais mo bang sirain ang aking reputasyon? Naniniwala ka bang kaya kong patayin ka? Marahil hindi mo niloko si Pangulong Zhu at Yanye. Nangong, baka bulag ka lang talaga. Anong sinabi mo? Sige, dahil sinasabi mo yan ng may matinding paniniwala. Magpusta tayo. Kung may lalabas na berde, binili mo ito ng 10 beses na mas mahal. Tapos, iiwan mo pa ang isang kamay. Huwag naman, kuya. Itong material na ito ay 3 milyon. 10 beses niyan, 30 milyon. Si Old Man Yang ay tao sa daan. Matapang ang kanyang mga hakbang. Siguradong putulin kanya ng kamay. Huwag magpadala sa emosyon. Magpakatino ka, huwag isugal ang sarili mong katawan. Sabi ni Presidente Zhu, tama siya. Huwag kang makipag-away sa isang sandaling inggit. Huwag mong isakripisyo ang sarili mong kamay. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige, maglalaban tayo. Pero kung matalo ka, hindi ako matatalo. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang 30 milyon. Sang-ayon ako, walang palitan ng salita. Huwag kang magsisi kapag dumating ang panahon. Siguradong talo ka, bata. Tingnan natin kung paano ka iyak mamaya. Kuya, sobrang impulsive mo talaga. Alam ko na eksperto ka sa larangan ng pagtutuklas ng jade. Pero isang kamay lang yan, ha? Pwede bang palitan ni Boss Yang yung kamay na yun ng iba? Handa akong magbigay ng 0 milyon para palitan ang kamay niya. Hindi pwede, ang kamay ng batang ito ang pipiliin ko. Walang paligoy-ligoy, simulan na natin ang hiwa. Naghihintay pa ako sa 30 milyong iyon mo. Ayos na bata. Dahil sa sobrang sabik mong gumastos. Susuportahan kita, Wang Xiaoqing. Sandali lang, sir. Walang laman dito. Ano? Paano walang laman? Talagang kahanga-hanga ang batang ito. Walang kahit kaunting berde. Ang katangian nitong bato ay malinaw na isang matandang yelong bato. Nung 7 na ako, sumama ako sa lolo ko sa Jianan para mag-aral ng pangingin ng jade. Sa mga nagdaang taon, hindi mabilang ang mga batong nasilip ko na. Sa tingin ko, hindi ako nagkakalayo sa mga master. Kahit ako, hindi ko napansin na basura pala itong bato. May ganitong paningin pa siya. Talagang isang Diyos. Ngayon, hindi na pwede. Agad na ilipat ang 30 milyon sa account ko. Batang ito, natatakot lang akong baka may buhay kang kunin pero walang buhay na ipamimigay. Tayo na. Tumigil ka, gusto mo rin mag-imbot sa pera ko, si Legion. Di ka pa karapat-dapat. Batang ito, anong sinasabi mo, ayaw mong makaalis? Sigurado ka ba? Noong nakikisali ako sa masamang gawain, hindi mo pa alam kung saan kumakain ng gatas. Hindi ka talaga. Tunay na naniniwala kang kapag natalo mo ako, makukuha mo na ang pera, ano? Magpasalamat ka pa sa sarili mo, tingnan mo kung anong klaseng tao ka. Galit na ako ngayon. Tumindig ka dyan at magpaikot-ikot ka ng 3 malakas. Tapos na ang usapan na ito. Kung hindi, masisira ka. Yang Datu, bakit ka ganito kababa ang loob? Mas mabuting huwag mong pakialaman si Chairman Zhu. Alam ko na mataas ang posisyon mo sa lipunan, Chairman Zhu. Ang mundo na kinabibilangan ko at ang mundo na kinabibilangan mo ay magkaiba. Minsan, kaya pa kitang bigyan ng konting respeto. Ngayon, kailangang ipakita natin sa batang ito kung sino ang mas matapang. Talagang hindi tama ang ginawa mo, Yang Lauda. Kahit ako, isang estranghero, ay hindi na makatiis. Ganito na lang, maaari mong bawasan ng kaunti ang 30 milyong ito para kay Legion. Itigil na natin ang usapang ito. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Ginoong Nangong. Talagang nahihirapan ako sa sitwasyong ito. Ginoong Nangong, naiintindihan ko ang iyong magandang intensyon. Walang kahit isang sentimo na dapat bawasan sa 30 milyong ito. Ginoong Nangong, narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi ako, si Yang, ang hindi nagbibigay ng mukha. Kundi itong batang ito na walang galang. Saktan mo siya. Akala niyo ba kayang tapatan ng mga maliit na ito? Hindi ko akalain na marunong pa itong batang ito. Ah! Hey! Ah, huwag. 30 milyon, handa akong ibigay. Mabuti naman at nakakaintindi ka. Sa susunod, mag-ingat ka.
Kapag nagalit ako, sisirain ko ang ulo mo. Umalis ka. Legion, hindi ko akalain na ang galing mo. Tama, noong araw na yon, may humahabol sa akin sa kalye. May isang tao ang tumulong sa akin. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Legion. Ikaw ba yon? Tama, ako nga ito. Talagang ikaw. Ang galing, kung wala ka noong araw na yon. Maaaring namatay na ako sa kamay ng mga Zhou. Swerte lang akong nakatagpo noon. Pero sobrang yabang ng mga taong iyon, kaya tinuruan ko sila ng leksyon. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Pagdating mo, malalaman mo. Legion, ito ang inihanda ko para sa'yo. Kontrata ng pagbibigay ng bahagi ng pagmamay-ari. Ang pamilyang Nangong ay laging may utang na loob at may galit na sinasagot. Ako ang nag-iisang lehitimong anak na babae ng pamilyang Nangong, at ang magiging tagapagmana ng pamilyang Nangong sa hinaharap. Kung hindi mo ako nailigtas, patay na ako ngayon, kaya't nagpa siya ako. Naibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Nangong sa Chuzhou. Bilang regalo, kahit na ang mga industriyang ito ay para sa pamilya ng Nangong, ay tila isang patak lamang sa dagat. Ngunit nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyong piso. Napakarami nito. At, ang card na ito ng pinakamataas na antas ay simbolo ng pagkatao ng pamilya ng Nangong. Sa card na ito, ang iyong katayuan sa pamilya ng Nangong ay pangalawa lamang sa akin, at lahat ng kapangyarihan ng pamilya ng Nangong sa Daxia ay maaari mong gamitin. Legion, nailigtas mo ako. Ito ang nararapat sa iyo. Huwag mong tatanggihan ako, please. Sige, tatanggapin ko na. Dahil napakamahigpit ni Miss Nangong, at hindi ko na ito tatanggihan. Legion, ito ang nararapat sa iyo. At saka, maaaring kailanganin pa ng pamilya Nangong ang tulong mo sa hinaharap. Oh, may mga bagay pa akong asikasuhin, alis na ako. Okay na sana ang negosyo ni Miss Chuzhou. Hindi rin naman malaking halaga ang ilang bilyong yuan para sa pamilya Nangong. Pero yung Supreme Card, may espesyal na kahulugan. Binigay lang niya ito sa kanya. Kung wala siya, baka wala na rin ako. At nararamdaman ko na si Legion ay hindi pangkaraniwan. Sa panahon na ito, ang pag-invest sa kanya, maaaring isang pagkakataon para sa atin. Sige na. Bagamat bata pa ang dalaga, may sarili na siyang desisyon. Hindi na ako magdadagdag. Kahit anong gawin ni Nangong Xue, bilyon-bilyon na agad. Talagang malaki ang halaga. Hindi ko akalain na bagong labas lang sa kulungan, at isa na siyang bilyonaryo. Ngayon, makakapagbigay na siya ng magandang buhay sa tiyahin niya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Legion, ako si Tang Zhu. Nasaan ka na ngayon? Mayroon akong napakamahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Sige, naiintindihan ko na. Leon, sa wakas, nandito ka na. Mabilis magtago ka na. Narinig ko na nagdulot ka ng higit sa 100 milyong pagkakawala kay Ki Dongjun. Hinahanap ni Ki Dongjun ang mga tao mula sa Bongang para labanan ka. Si Ki Dongjun na naman. Hindi siya nawawala. Mukhang hindi pa sapat ang natutunan niya mula sa huling auction. Legion, huwag ka munang magsalita ng marami. Sumakay ka na sa sasakyan ko. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Hindi na kailangan. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ng grupong ito ng mga akse. Legion, bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ang Tigerhead Gang ay isang kilalang grupo sa mundo ng krimen. Talagang kaya nilang pumatay, haha. Para sa akin, kayong dalawa ay talagang magkapareha ng mga asong lalaki at babae. Kakausapin ko lang ang isang tao tungkol sa batang ito. Ikaw, masamang tao, ay dumating para magbigay ng impormasyon. Ngunit kahit anong gawin nyo, huli na para makaalis. Liu Jie, ito ang batang ito. Ngayon, patayin mo siya. 1 milyong lahat ay sayo. Itong batang ito, karapat dapat na ako mismo ang kumilos. Huwag mag-alala, Qi Xiao. Ngayon, gagawin kong tuluyan siyang mawala sa Chu. Mukhang hindi mo pinapansin yung babala noong nakaraan. Talagang hindi mo inisip yon. Anong babala? Kung gagawin mo akong galitin, magsisisi ka buong buhay mo. Haha. Bata ka pa, malapit ka ng mamatay, pero nagmamayabang ka pa rin. Matigas ang ulo kahit na mamatay na. Kuya Liu, nakita mo, kahit nasa harap mo, nagbanta ka pa rin sa akin. Hindi ka man lang pinapansin, Kuya Liu. Itong batang ito, talagang mayabang nga. Sa isang sandali, ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming mata ang mayroon si Mawang Ye. Anong hinihintay pa ni Liu Jie? Mga kapatid, umaksyon na. Mga kapatid, sugod. Mga kapatid, sugod. Sandali, ako si Tang Zhu, ang panganay na anak ng Tang pamilya. Si Li Jun ay kaibigan ko. Kung galawin mo siya, makikipag-away ka sa Tang family. Ang anak na babae ng Tang family sa Chuzhou.
Hindi ito magiging madali. Kuya Liu, anong ikatatakot mo? Magdadagdag pa ako ng 1,000,000 yuan sa'yo. Si Li Jun ay karaniwang kamag-aral lang niya. Basta huwag lang masaktan si Pangulo Tang kapag nagsimula na tayo. Hindi magagalit ang Tang family sa'yo. Malaki ang kabaitan ni Qin Xiao sa pagtulong. Hindi rin naman mahina ang kuya natin. Inom na, makipagsagutan na. Kumusta? Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ilang mata meron si Maraming Hari? Pasensya na, Ginoo. Ako, umalis na ako. Sa apelyido na Qi. Ngayon, ikaw na ang bahala. Anong gagawin mo? Ikaw, Ano, gwapo ba ako? Li Juan, pinahirapan mo si Qi Dongjun ng ganyan. Hindi ito palalagpasan ng pamilya Qi. Teka, hindi maganda ang sitwasyon. Nasugatan ng malubha ang binata. Nasa ospital siya ngayon sa critical care unit. Sino mang mangahas na saktan ang anak ni Qi Dingjiang? Walang sinuman. Gusto kong mamatay ka. Agad akong bigyan ng pangalan at impormasyon ng taong nanakit. Kailangan mo akong bigyan ng sagot sa loob ng kalahating araw. Pangit na baboy, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita para makilala ang tatay ko. Nakaaway ka ng pamilya Qi. Tiyak na hindi sila titigil dito. Tanging ang tatay ko lang ang makakapag-ayos ng sitwasyong ito. Isang pamilya Qi lang, hindi naman kailangan ng tiyuhin ko. Kaya ko itong harapin mag-isa. Tunay na magaling ang iyong kung fu. Pero minsan, hindi lahat ng problema ay malulutas ng lakas. Makinig ka na lang sa akin. Tatay. Ito si Li Jun. Yung kaklase na sinabi ko sa'yo. Li Jun, tama ba? Magandang bata siya. May tapang. Tatay, dadalhin ko si Li Jun. May mga bagay na kailangan mong ayusin. Kakatok lang ni Qi Dongjun sa mga tao ng Aksigang para labanan si Li Jun. Nasalanta siya ni Li Jun at nagtamo ng malubhang sugat. Tanging ikaw lang ang makakasolusyon dito. Ikaw ang nagpasugat kay Qi Dongjun. Pero si Qi Dongjun ang unang umatake kay Li Jun. Si Li Jun ay nagdepensa lamang. Tay, si Qi Dongjun ay likas na mapanlinlang at malupit. Ngunit palagi siyang nagpapanggap na mabait sa harap mo. Sa pagkakataong ito, dapat mong makita. Lumabas na ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ito magandang sitwasyon. Ang pamilya Qi ay hindi higit o hihigit sa pamilya Tang. Si Qi ay talagang protective sa kanyang anak. Baka sa ngayon ay sobrang galit na siya. Ano ang gagawin natin? Kailangan mo talagang tulungan si Li Jun. Ganito, Xiao Zhu. Lumabas ka muna. Kakausapin ko muna si Li Jun ng mag-isa. Bakit may mga anak na babae na hindi pwedeng nandyan? Walang anuman, lumabas ka muna at magpahinga. Sige na. Si Li Jun, tama ba? Maaari kitang tulungan sa isyong ito kay Qi Dongjun. Ngunit may isang kondisyon ako. Kailangan mong iwanan ang aking anak na babae magpakailanman. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Chong Uncle? Hahaha. Lahat tayo ay matatalinong tao, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Ang pamilya namin, ang Tang, ay isang malaking pamilya na mayaman. Ikaw na isang taong palabas na ang damdamin. Malamang wala ka pang 10,000 piso sa bulsa mo. Sa tingin mo ba karapat dapat kang maging asawa ng anak ko? At saka, mainitin ang ulo mo, madali kang magpasimula ng gulo. Paano ko mapagkakatiwalaan na ibibigay ko ang anak ko sa'yo? Mayroon kang bilyong-bilyong ari-arian. Kung sakaling kaya ko ring maglabas ng bilyong-bilyong ari-arian. Haha. Bilyong-bilyong ari-arian. Yan ay buong pamilya ko, ang Tang. Ang yaman na naipon ng 3 henerasyon ng talento. Ikaw, isang batang tao, sa isang kisap mata ay nagkakahalaga ng bilyon. Talagang nakakatawa. Maaari kong maunawaan ang pagiging mapagmataas ng mga kabataan. Pero alam mo ba kung ano ang kinakatawa ng bilyong yaman? Sige, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ngayon, bibigyan kita ng 200. Una, lisanin mo ang aking anak na babae magpakailanman. Tutulungan kitang ayusin ang bagay na ito. Pangalawa, harapin mo mag-isa ang paghihiganti ng pamilya Qi. Hindi ko na rin itinatago na kung wala ako, hindi ka protektado. Sasamantalahin ng pamilya Qi, siguradong mamamatay ka. Uncle Tang, naiintindihan ko ang ganitong iniisip mo. Pero totoo, kaya kong ilabas ang 1 bilyong yaman. At hindi ko kailanman sinabi na kailangan ko ng proteksyon mula sa inyo. Yung maliit na pamilya Qi, hindi ko talaga pinapansin, paalam. Ang yabang, di alam ang limitasyon. Li Jun, huwag kang umalis. Nakarinig na ako sa sinabi mo kanina, tatay. Kung hindi mo tutulungan si Li Jun, ako na ang tutulong sa'yo.
Rebelde. Oy, General Qi. Bakit ka nandito? Hindi pa rin magbabago para lang sa anak kong walang kwenta. Tingnan natin, sino ang nagdulot ng malubhang sugat sa anak ko? Maaaring isang pagkakamali lang ito. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon, patawarin mo siya minsan. Nasa ospital pa rin ang anak ko ngayon. Tao, hindi ko talaga sinasadya na hindi ka bigyan ng respeto. Kailangan talagang magbayad ng batang ito ngayon. Legion, mabilis, humingi ka ng tawad kay Ginoong Qi at magpakumbaba ka. Baka hindi na magalit si Ginoong Qi. Baka mapatawad ka pa niya. Legion, gusto ng tatay ko na tulungan ka, makinig ka. Uncle Hangzhou, alam ko ang intensyon ninyo. Ngunit kahit anong paraan ang gamitin ng pamilya Qi. Sige, subukan mo lang. Hindi ako mag-aalala. Legion, bakit ganyan ka? Walang utang na loob. Ang batang ito may tapang sa buong Chuzhou. Na makipag-usap ng ganito kay Dinjiang, hindi pa aabot sa 5 kamay. Siguradong hindi ka makakalagpas bukas. At huwag mong akalaing matutulungan ka ng Tang family. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kamakailan ay nakipag-ugnayan na ang pamilya Qi sa pamilya Nangong sa kabisera para sa isang kooperasyon. Mula ngayon, huwag sabihin na pamilya Tang. Kahit buong Chuzhou, sino ang makakalaban sa pamilya Qi? Ano? Umangat ang pamilya Qi sa pamilya Nangong. Ang pamilya Nangong ay isang super pamilya sa kabisera. Siguradong patay na si Legion sa pagkakataong ito, kahit ang pamilya Tang ay hindi siya matutulungan. Legion, hindi ito dahil hindi ka tinutulungan ng tito mo, kundi dahil talagang hindi ko matutulungan ang tatay mo. Hindi tumutulong ang tatay kay Zur. Kundi dahil na-offend siya sa pamilya ng Nangong. Kailangan din naming harapin ang pagkabangkarote ng pamilyang Tang. Anak, ano pa ang aasahan mo ngayon? Kaya naman iniisip mo na dahil may suporta ka mula sa pamilya ng Nangong, maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Kung hindi papayagan ang pamilya ng Nangong at ang pamilya ng Qi na itigil ang kanilang kooperasyon. Anak, ano bang sinasabi mong kalokohan? Ipawalang saysay ang pakikipagtulungan ng pamilya Nangong sa pamilya Qi. Akala mo kung sino ka? Legion, huwag kang magbulaan. Ang pamilya Nangong ay isang superpower mula sa kabisera. Kahit ang pamilya Tang namin, ay hindi karapat-dapat na makipagkumpetensya sa kanila. Sa harap nila, kung malaman ng pamilya Nangong, na ginagamit mo ang kanilang katapangan bilang bandila, hindi mo alam ang magiging kahinatnan nito. Tang Zuo, huwag kang mag-alala. Hindi ako basta-basta nagsasalita. Kilala ko hindi lamang ang dalagang si Nangong Xui ng pamilya Nangong, kundi lahat ng ari-arian ng pamilya Nangong sa Chuzhou ay nasa pangalan ko. Kailangan ko lang ng isang salita para mapawalang bisa ang pakikipagtulungan ng pamilya Nangong at pamilya Qi. Haha, narinig mo ba, Panginoon? Wala akong maling narinig, di ba? Ang mga ari-arian ng pamilya Nangong sa Chuzhou ay nasa pangalan niya. Talaga namang magaling kang mangbola ng walang draft. Bata, dahil ganyan ang sinabi mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Tatawagan ko na si Ianye. Nangong ngayon, kung malaman ni Ianye, Nangong, na naglakas loob kang magsalita ng ganyan, hindi ko na kailangan pang kumilos. Wala ka nang magiging libingan. John, huwag ka nang magmatigas. Magpakumbaba ka na. Hayaan mo siyang sumugod. Kapag tumawag ka, malalaman mo kung totoo o hindi. Bata, magpanggap ka pa. May pagkakataon kang umiyak. Wag na. Nandito na ako. Bakit nandito si Nangong Xui? Hindi ko naman siya tinawagan na. Ginoong Nangong, bakit hindi mo ako sinabihan na darating ka? Para makapaghanda ako sa iyong pagdating. Nga, yan eh. Nangong, may isang batang lalaki dito. Sinasabi niyang kilala ka niya. Ngayon, tapos na. Dumating na mismo si Ianye. Nangong, mukhang malas na si Legion. Ianye. Nangong, may kaunting hindi pagkakaintindihan dito. Hindi sinadyang magpanggap si Legion. Hindi siya sinadyang magpanggap. Kanina, ang batang ito ay napakamayabang. Hindi mo ba naririnig? Ginoong Nangong, mangyaring parusahan mo ng mahigpit ang taong ito. Kung hindi, sino pa ang magdadalawang isip na gumamit ng pangalan ng pamilya Nangong para mangloko at mangakit? Hindi ko alam. Paano niya nasira ang pangalan ng pamilya Nangong? Sabi ni Legion na hindi lang kayo niya kilala, kundi pati ang mga negosyo ng pamilya Nangong sa Chuzhou. Lahat ay siya ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Sabi pa, na dapat ipawalang bisa ng pamilyang Nangong ang pakikipagtulungan sa pamilyang Qi. Talaga, may ganitong bagay pa. Dapat talagang parusahan ang ganyang tao, si Ianye. Nangong, kung hindi, sinuman ay pwedeng gamitin ang pangalan ng pamilyang Nangong para sa kanilang sariling kapakinabangan, na makakasira sa reputasyon ng pamilyang Nangong. Ngunit tama si Legion. Talagang maaari siyang kumatawan sa pamilyang Nangong. Ano, paano mangyayari yon? Isa lang naman siyang batang mahirap na bagong nakalabas sa kulungan. Ano ang karapatan niya para makilala ang isang taong katulad mo? Talagang kilala ni Legion si Nangong. Su. Ginoong Li, ang bagay na ito ay hindi ko naasikaso ng maayos. Hindi ko agad inihayag sa iba ang iyong pagkakakilanlan. Dahil dito, may ilang mga tao na walang kaalaman ang nakapagbigay ng sama ng loob sa iyo. Ang daan-daang bilyong ari-arian ng pamilyang Nangong sa Chuzhou ay nailipat na sa pangalan ni Ginoong Legion. At mayroon ding hawak na pinakamataas na card ng pamilyang Nangong si Ginoong Legion.
Mayroon siyang pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya sa pamilyang Nangong. Posisyon sa pamilya Nangong, katumbas ko siya. Ano? Si Angie. Nangong ay ang panganay na anak ng pamilya Nangong, nag-iisang tagapagmana. Si Li Jun ay may parehong karapatan sa kanya. Ngayon, ano pang halaga ng pagwawakas ng kooperasyon? Yange. Nangong, hindi ko talaga alam na may ganitong ugnayan si Li Jun sa pamilya Nangong. Pakiusap, huwag niyong itigil ang kooperasyon. Lahat ng pondo ng Kijia ay nailagak na. Hindi kami kayang magdusa ng ganitong pagkawala. Walang silbi ang pagmamakaawa sa akin tungkol dito. Si Ginoong Li ang may huling salita. Li King. Pakiusap, pahalagahan mo ang aking sitwasyon at bigyan ako ng pagkakataon. Hindi na ako muling magkakamali. Kanina, napakamasigla mo, di ba? Ngayon, huli na ang pagmamakaawa. Kapatid Tang, tulungan mo akong iligtas si Li Jun. Alam ko na ang pagkakamali ko, ay naku. Li Jun, sana ay maawa ka sa akin. Patawarin mo siya. Si Tang Haishan ay maituturing na mabait na tao. Alam niya ang kanyang pagkakamali. Natakot lang siya. Kung hindi dumating si Miss Nangong, siguradong walang awang gagawin niya sa akin. Huwag mo nang ulitin ang payo ni Tito Hang. Ginoki, tingnan mo, wala rin akong magagawa. Li Jun, seryoso ka ba sa ganitong pagtanggi? Hindi mo ba ako binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon? Hindi ka rin naman nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ako'y gagamitin ko lang ang paraan niya, para mapanatili ko ang paraan niya. CJ. Li Jun, pinilit mo ako. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Si Li Jun, ang asawa ni Kiding, ay naglakas loob na magbanta sa'yo. Baka hindi siya titigil ng maayos. Bagamat, ang kapangyarihan ng pamilya Nangong ay mas malakas kaysa sa pamilya Ki. Kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran. Hindi pwedeng direktang atakehin siya. Walang anuman, ang pamilya Ki ay hindi ko pinapansin. Tama, Li Jun. Ang pamilya Nangong at pamilya Ki ay nagwakas na ng kanilang pakikipagtulungan. Ngunit ang proyekto ng pamilya Nangong sa Chuzhou, kailangan pa ng isang bagong kasosyo. Mayroon ka bang angkop na kandidato? Ibigay na natin kay Tang ang responsibilidad. Kung makipagtulungan sa pamilya ng Nangong, maaaring maging unang pamilya sa Chuzhou ang Tang. Ang pamilya namin, Tang, ay unlad na. Liu, sobrang bait ka kay Uncle Tang. Ibinigay pa sa amin ang ganitong malaking proyekto. Uncle Tang, Tang Zhu ay kaibigan ko. Kung sino man ang magbibigay ng proyekto, gagawin nila. Ipasa kay Tang Jia ay para kang nagpasok sa sarili mong pamilya. Isang pamilya tayo, Xiao Zhu. Sa hinaharap, kailangang mas makipag-ugnayan kay Ginoo Li Jun. Gaya niya na sobrang mahusay na tao. Saan ka pa makakahanap? Ay, Dad. Kaninang sinabi mong huwag masyadong maging malapit kay Li Jun, na huwag siyang lumapit sa akin ng malapit. Bakit mo sinisi ang tatay? Maaari naman akong humingi ng tawad sa kanya. Tatay Han, sa posisyon mo, may mga bagay akong maintindihan. Yanhe. Nangong, maaari ko bang gawin ito? Siyempre, maaari. Nasa kamay ni Ginoong Li ang lahat. Tama, Ginoong Li. Dumating ako sa iyo ngayon dahil may isang bagay akong gustong ipagkatiwala sa iyo. Anong iyon? Naalala mo pa ba yung nangyari noong huli na ako ay inuusig? Naaalala ko. Yung mga taga-Nangong na pumatay sa akin ay kaaway ng pamilya namin. Mga tao mula sa zoo. Noong huli silang nanghuli sa akin, hindi nila nagawa. Kaya nagpadala sila ng bagong tao dito sa Chuzhou. Yung mga bodyguard ko ay baka hindi nila kayanin. Kaya gusto kong hingin ang tulong mo na maging personal na tagapag-alaga ko. Para lang sa ilang araw na pansamantalang proteksyon, hindi talaga kita pinapagawa na maging bodyguard ko. Sige, susundin kita. Ito ang tirahan ko sa Chuzhou. Magsimula ka ng umupo, walang anuman, napakamarangya. Ang tunay na leader sofa, ang sarap hawakan. Anong ginagawa mo? Li Jun, ang ganda-ganda ko. Gusto mo bang maging boyfriend ko? May asawa na akong hindi kasal. Alam ko nga. Pero hindi ba alam ng dalaga ng pamilya Tang? Wala siyang pakialam. Sige, hindi na kita pagbibiruan. Nagbibiro lang ako. May seryosong bagay na dapat pag-usapan si Li Jun sa'yo. Ngayon, nagpadala ang pamilya Zhu ng napakalakas na mamamatay tao para habulin ako. Hindi lang iyon. Sa Zhou may mga napakagaling ding lihim na tagapag-imbestiga. Kaya, hindi makakalusot ang kahit anong galaw ko sa kanilang mga mata. Sigurado silang gagamitin ang 1 o 2 araw para kumilos. Mag-alala ka lang. Nandito ako sa tabi mo, kahit sino pa ang dumating, walang magagawa. Sabi na nga ng master ko, pinakamagaling ang aking martial arts sa buong Daxia. Sinasabi ni Li Jun na ganito, sobra na ang kanyang kayabangan. Bakit ikaw si Zhu, Presidente? Naiintindihan ko na. Kaya pala ikaw ang espiya ng Zhu sa Chuzhou. Hindi ko akalain. Talagang nakatago ka ng mabuti. Tama ka, talagang matalino si Yanyi. Nangong, ako, si Zhou, ay talagang tao ng Zhu. 10 taon na akong nandito sa Chuzhou. Ang Zhu ang tumulong sa akin na makamit ang aking kasalukuyang kalagayan. Kapatid.
Sa totoo lang, pinapansin kita. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong punto. Ganito, kung aalis ka na ngayon at magpapalaya kay Nangong Tsui, siguradong hindi kita sasaktan kahit kaunti. Pangulo Zhu, pasensya na, hindi ko magagawa yan. Nangako na ako kay Miss Nangong na poprotektahan siya. Bukod pa dyan, si Miss Nangong ay kaibigan ko. Hindi ko papayagang saktan siya. Pangulo Zhu, nais ko ring payuhan ka. Umalis ka na agad. Sa linggong ito, ang pamilya ay gagamit lamang ng mga maduming paraan ng pagpatay. Hindi pa rin ito karapat-dapat sa iyong katapatan. Haha, ipinanganak ako bilang tao ng Zhu. Ito ay hindi mababago. Legion, tanong ko sa iyo ng huli. Sigurado ka bang makikipag-away sa Zhu? Hindi ko magagawang tumalikod. Sayang naman. Alam ko na magaling ka. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo siya maipagtatanggol. Ang mga malalakas na tao na ipinadala ng pamilya Zhu ay hindi mo kayang labanan. Zhu Beipon, bakit pa makikipag-usap sa kanya? Gusto ng batang ito na mamatay, sabay-sabay na natin siyang patayin. Sige, kumilos na. Gusto kong makita kung gaano kataas ang iyong kakayahan. Huwag maging kampante, Legion. May paghahanda ang pamilya Zhou sa pagkakataong ito. Huwag mag-alala. Halika na. Magaling ang batang ito. Hindi inasahan ni Legion. Pati ang mga bihasang ipinadala ng pamilya Zhu ay hindi kayang talunin ka. Pangulo Zhu, umalis ka na. Hindi kita mahihirapan. Ako ay mula sa pamilya Zhu. Bilang isang miyembro ng pamilya Zhu, hindi ko matatapos ang aking misyon. Hindi ako alis. Pasensya na, Legion. Mga ginoo at ginang, mga tagapagsalita. Kailangan mong mamatay ngayon, ikaw at si Nangong Tsui. Sayang, hindi naman lahat ng bagay ay kayang solusyonan ng baril. Nakalinis na ang mga mamamatay tao, aalis na ako. Sandali lang. Bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Pwede ka bang manatili at samahan ako? Anong pakiramdam mo? Sabihin mo agad. Medyo masakit at nakakabundat dito. Pwede mo ba akong tulungan na haplosin? Hindi ito maganda, di ba? Ano ang masama dito? Parang may sakit dito. Parang nang-akit ka sa akin. Isang malaking lalaki ako, hindi ko kayang tiisin ang ganyang pang-akit. Kung ganon, tutulungan na kita na maayos ito. Lahat ng nangyari kanina ay kusa kong ginawa. Hindi kita papabayaan na akuin ang responsibilidad tungkol sa iyong kasintahan. Hindi rin kita pababayaan na mahirapan. Mula ngayon, ikaw ang aking babae. Ako ang bahala sa'yo. Lijuan, ngayon ay ikaw na ang aking tao. Lahat ng akin ay sayo. Kabilang na ang lahat ng ari-arian ng pamilya ng Yuanji. Pero kahit na nabasag natin ang plano ng pamilya Zhu, hindi sila titigil ng basta-basta. Sa kanilang paraan, tiyak na malalaman nila ang tungkol sayo. Huwag kang mag-alala, hindi lang sa kama magaling ang asawa mo. Hindi lang basta ang Zhu family ang kayang tumapat. Dahil sa matinding kasanayan na itinuro sa akin ni Master, kahit anong mapanlinlang na taktika ng Zhu family, lahat ay magbabayad ng kanilang dugo. Legion, ang galing mo talaga. Naniniwala ako sa'yo. Ang kama sa malaking villa na to ay sobrang komportable. Ngayon, may pera na rin tayo. Panahon na para palitan natin ang malaking villa para sa tita at Vivi. Pati na rin nila ang kasiyahan. Zenyang, bakit nandito ka? Matagal nang naghihintay si Lijuan sa'yo. Sa wakas, nandito ka na. Anong ibig sabihin nito? Malalaman mo rin agad. Ang huli mong hiningi, nawalan ako ng 12 milyon. Ngayon, sa wakas, nakuha ko na ito. Dalhin mo na. Hindi akala ni Legion na mangyayari ito, di ba? Para mapatay ka. Ako ay nagpasya na humingi ng tulong mula sa pinakamalakas na grupo sa Chuzhou, ang King Longgang. Sa pagkakataong ito, sigurado kang mamamatay ka. King Longgang. Bakit natakot ka na? Huli na ang pagsisisi mo ngayon. Legion, matapos mong makalabas sa kulungan, aminin ko, medyo may kakayahan ka. Pero isa lang siyang karaniwang tao. Sa buhay na ito, hindi ka kailanman makakatulad kay Zenyang.
Yung dalawa, mga asong babae at lalaki, akala nyo ay matibay na ako. Dahil lang sa mga walang kwentang tao na ito, akala nyo makukuha nyo ako. Anong ibig mong sabihin? Sadyang pinayagan ko lang silang hulihin ako. Para makita ko kung sino ang sumusuporta sa inyo sa likod. Ngayon, mukhang walang kwenta lang pala. Haha, Legion. Nasa bingit ng kamatayan, nagmamagaling pa. Mukhang hindi mo talaga alam ang lakas ng Kinlonggang. Ay, Ginoong Liu, pakinggan mo ang yabang ng batang ito. Wala siyang pakialam sa Kinlonggang. Batang ito. Nakangahas na maliitin ang Kinlonggang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ang Kinlonggang ay namayani sa Chuzhou ng mahigit 30 taon. Hindi ko pa nakikita ang kasing yabang mo. Dahil sa sinabi mong iyan, gagawin kong di mo malilimutan ang araw na ito. Sabihin mo, putol ba ang braso o putol ang binti? Mataas ba ang katayuan ng lider sa Kinlonggang? Kasing taas ba ito ng double flower red stick? Double flower red stick. Sa aming Kinlonggang, iyon ay pangalawa lamang sa leader. Siyempre, hindi ko kayang makipagsabayan. Pero this es as cosas no serve de nada. No there's que conoces a Broly Pardo, verdad. Liu, Jeff, no li hagas caso esas tonteras. Chico antes de entrar, la crucel era un estudiante pobre. La acaba de salir hace poco. Smo puede conocer los de la banda Kinglong, los Red Flowers. Dices que estuvo en la crucel. Broly Pardo también estuvo en la crucel. Conoces a Broly Pardo? Hindi naman talaga kilala. Nakapagsaway lang ako sa kanya minsan. Bola-bola. Ang kapatid natin si Leopard ay mula sa Kinlonggang, Double Flower. Isang mandirigma na kayang talunin ang 15 tao. Ikaw, anong karapatan mong sabihin na saway siya? Nakaplano na akong putulin ang isang paa mo. Ngayon, pareho na kayong mawawalan. Sino ang nag-uusap tungkol sa akin sa likod? Bakit ka mismo dumating, Leopard? Ang Diyos ng Kinlonggang na si Huanggon. Si Leopard ay talagang dumating ng personal. Kilalang kilala si Leopard na walang awa at malupit. Legion, sigurado akong mamamatay ka ngayon. Mas mabuti pang patayin siya ng buhay. Leopard, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Tinutulungan ko si Zheng Xiao na ayusin ang batang ito. Sobrang yabang ng batang ito. Binabaliwala natin ang ating asul na dragon na grupo sa Leopard Brother. At nagsasalita ka pa ng hindi magalang. Ako'y magpapaliwanag mamaya. Sasamahan kita para makabawi. Leopard Brother. Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyong pangalan? Huwag mong palampasin ang batang ito. Tama, tama. Leopard Brother, bakit mo ako sinuntok? Ginoli, muli tayong nagkita. Mula noong huli kang nagturo sa akin sa bilangguan, lubos kong naintindihan ang aking pagkakamali. Ang pagkakaalam sa pagkakamali ay tama na. Anong nangyayari? Ang double flower red stick ng Kinlonggang ay sobrang magalang sa kanya. Anong gagawin natin? Ayoko nang magsalita pa ng sobra. May tao na ginamit ang pangalan mo para labanan ako. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Mag-alala ka, Ginolin. Siguradong bibigyan kita ng kasiyahan na sagot. Kaibigan, mag-usap tayo ng maayos. Tungkol sa nanay mo. Ha, hindi ka dapat magmalinis kay Ginoong Li. Para kang pagod na sa buhay. Kaibigan, patawarin mo ako, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. May mga tao. Dalhin niyo ang magkasintahang ito sa lawa at pakainin ng isda. Kaibigan. Pauje. Bakit ka pa nakatunganga, lumapit ka na? May lakas ng loob kang saktan si Ginoong Li. Ngayon, puputulin ko ang isang binti mo. Sang-ayon ka ba? Oo, sang-ayon ako. Ginoong Li, tingnan mo kung masaya ka sa ginawa ko. Sige, ganito na lang. Legion, ayos ka lang ba? Narinig ko na dinala ka ng iba. Taranta ako. Ayos na, naayos na lahat. Dinala. Ayos na, salamat. Grabe, nakapagpatakot talaga. Anong tinitingnan mo? Bakit sobrang nagmamadali si Tangzuo? Interesado ka ba sa akin? Gusto mo ba ako? Sino? Sino ang may gusto sa'yo? Ikaw ang kasintahan ni Guyuan. Walang pakialam kung gusto mo ako o hindi. Basta't gusto kita. Hindi na kita papansinin. Ay, Panginoon, hintayin mo ako. Tay, pinahirapan ako ni Legion ng ganito. Kailangan mo akong ipaghiganti. Hindi ko matanggap ito. Huwag kang mag-alala, nakapag-ayos na ako. Hindi na mabubuhay si Legion ng ilang araw. Ang planong ito ay walang kapintasan. Panginoon, ang ganda mo ngayon. Anong sinasabi mo?
Yung kanina, hindi ko pa nasisingil ang utang na yon sa'yo. Ano ang balak mong gawin sa utang na ito? Handa na akong magbenta ng sarili ko para makabayad. Pero masyado maliit ang sasakyan mo. Kung hindi, pumunta tayo sa bahay mo. Lene, bully. Hey, may-ari ng tindahan 50. Ano, nakakita kayo ng isang orihinal na minahan ng bato? Gusto nyo bang makipagtulungan sa akin? Ano nang nangyari sa boss? Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Nito kasi, Ginoong Lee, nasa yunan ako. Nakakita ako ng isang minahan. Pero sa tingin ko, hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Gusto kong makipagsosyo kay Ginoong Lee. Tingnan natin kung interesado si Ginoong Lee. Siyempre, kailan tayo alis? Mas mabuti kung ngayong gabi tayo umalis. Legion, gusto ko ring sumama. Sa lugar ng minahan sa Hanzhou, magulo ang sitwasyon. Mas mabuti pang manatili ka sa Chuzhou. CJ, kailangan mong mag-ingat ha. Ang sinasabi kong minahan ay ito. Ano bang minahan ito? Malinaw na ito ay isang lupain na walang silbi. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta dito? Talaga namang magaling ka. Isang tingin mo pa lang, alam mo nang hindi ito minahan. Ako rin ay napilit lang. Si Li Jun ang pinapunta ko sa'yo. Kung may dapat sisihin, ikaw yan dahil sa katangahan mo. Ang dali mong nauto. Si Kidinja ay ikaw rin. Talagang hindi kayo mapakali, mag-ama. Noong una, humiling ako na huwag mong itigil ang pakikipagtulungan sa Nanggong. Pero pinilit mo talagang ubusin lahat. Hindi mo akalain na darating ang araw na ako ang hahawak sa'yo. Ngayon, lumuhod ka at magbigay galang. Baka sakaling masaya ako, mapapanatili ko pa nga ang buong katawan mo. Master, bakit ka nandito? Anong nangyari? Di sinasadyang narinig ko ang usapan nila mag-ama. Nahuli sila. Pero binigyan ako ni Kidong ng gamot. Kakaunti lang ang pagkakataon na nakalabas ako para hanapin siya. Kidingjiang. Mag-ama, ang saktong mamatay. Ang mamamatay ay, ikaw at yung batang ito, kung siya na ang nag-alok sa'yo. Hintayin mong maayos ka na. Dadalhin niya siya pa uwi para pasayahin ang anak ko. Ganito ang kalalabasan kapag nakipag-away ka sa pamilya Ki. Patay ka na, ang babae mo ay gagamitin pa rin ng anak ko. Haha. Sobrang walang puso ka na talaga. Huwag ka nang magyabang. Alam ko ang kakayahan mo. Pero tingnan mo kung ano ito. Pilin mo siya hanggang mamatay. Paano pwedeng mangyari iyon? Kidingjiang, paulit-ulit kang naghahanap ng gulo. Ngayon, gagawin ko na ang gusto mo. Ay. Legion, ginuli. Huwag mo akong papatayin. Pinipilit lang ako. Sugar Pearl, samahan mo ako pauwi sa bayan. Legion, tulungan mo naman ako. Yung hayop sa Memorial Hall ay naglagay sa akin ng pampatulog. Tulungan mo ako, kung hindi mamamatay ako. Ay, ang sarap ng tulog na ito. Legion, aalis na ako. Tungkol sa nangyari kagabi, isipin mo na lang na isang panaginip ito, siguradong dahil kay Guyan. Kaya nagawa ng leader ang ganitong desisyon. Ngunit ako, si Legion, ay hindi isang taong walang pananagutan. Wala pang balita mula sa tatay ko. Hindi pa namin nakakausap ang pinuno ng pamilya. Halo? Ano? Patay na ang tatay ko. Namatay siya sa hangganan. Legion. Gusto kong putulin ka sa piraso. Dala ng pinuno ng pamilya ang baril. Walang makatalo kay Legion. Batay sa natitirang lakas namin. Baka hindi natin kayang harapin ang batang yon. Sino ang may lakas na kayang labanan siya? Kung ganoon, hanapin ang makakalaban sa dalawang ito. May napili ka na ba sa isip mo? Pumunta sa Qinglonggang. Ang Qinglonggang ang pinakamalaking gang sa Chuzhou. Kapag kumilos sila, tiyak na makukuha nila ang ulo ni Legion. Tara, umalis na tayo ngayon. Huwag kang gumalaw, sino ka? Wala kang utos mula sa aming leader. Walang sinuman ang pwedeng pumasok. Kapatid na lalaki, ako si Kidongjun, ang nakatatandang anak ni Ki family. Dumarating ako upang tulungan ang inyong pinuno. May dalang pera, may dalang pera. Pumasok na kayo. Salamat, kapatid na lalaki.
Nakita ko na si Boss Wei. Ako si Ki Dongjun. Ah, ikaw pala si Qi Xiao. Wala kaming kaugnayan ng King Longbang at ni Qi Jiasu. Hindi ko alam kung sino si Qi Xiao. Bakit niya ako tinawagan? Later. Dumating ako dito para hilingin sa'yo na labanan ang isang tao. May 5 milyon dito sa card na ito. Kapag nagtagumpay ka, lahat ito sa'yo. Hindi maliit na halaga ang 5 milyon, ha? Hindi ko alam kung sino ang kaaway ni Qi Xiao. Isang taong bagong palabas mula sa kulungan. Ang pangalan niya ay Legion. Isa siyang walang pangalan na tauhan. Pinatay niya ang tatay ko. Kailangan kong kunin ang buhay niya. Hindi pwedeng pumayag ang leader. Bakit naman? Ito ay 5 milyong yuan. Katumbas ito ng kita ng King Longgang sa loob ng 3 buwan. Hindi mo alam, leader. Napakaastig ni Legion na tao. Hindi hamak na mas mahina sa akin. Saka, sobrang kakaiba nitong taong ito. Mas mabuting huwag mo siyang gambalain, Pangulo. Kahit na magaling si Legion, Pangulo. Pero sa dami ng tao sa ating King Longgang, hindi ba't siya lang ang kalaban natin? Kung si Legion ay ganito kakapangyarihan, mukhang mahihirapan tayo dito. Haha. Kaya kailangan magdagdag ng pera. Binili ko ang buhay niya ng 1 milyon sa bahay namin. Paano? Hahahahahaha. Huling leader, hindi ako pwedeng gawin ito, kahit na marami ang King Longgang. Pero si Legion talaga ang mahirap pakisamahan. Abao. Ikaw ang pineapple yellow stick ng King Longgang ko, at ikaw ang pinaka-pinapahalagahan ko. Kaibigan, bakit mo nasabi ang ganitong nakalulungkot na salita? Sa Fuzhou, sino sa King Longgang ang hindi natatakot sa akin? Talagang sobrang nabigo mo ako. Pangulo, ang aking katapatan sa iyo ay kitang-kita ng araw at buwan. Dahil sa aking katapatan sa iyo. Kaya't pinapayuhan kita. Ayos na, huwag nang magsalita. May desisyon na ako tungkol dito. Kapatid Ki, ako na ang bahala dito. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Masaya ang pagtutulungan. Wei, boss, may 5 milyon dito sa card na ito. Pagkatapos maayos ang bagay, ibabalik ko yung natitirang 5 milyon dito sa card na ito. Paano? Hahaha. Ako'y kumpiyansa sa kredibilidad ni Qi Xiao. Legion, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Wei, boss, wala namang problema. Aalis na ako. Tara, maupo kayo, inumin tayo. Hehe. Kung pag-uusapan ng pera, talagang magandang bagay ito, 1 milyon. Madali lang itong nakuha, di ba? Hahaha. Sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ka. Matagal na kitang tinanggap ngayon. Kung ulitin mo ang ganitong salita, huwag kang magalit sa akin. Lijuan, sa wakas ay bumalik ka na. Bakit mo ako naisip? Tumigil ka nga sa pagyayabang. Anong ginagawa mo sa opisina? Ang pangit naman yan. Kuya, nasaan ka? Naaksidente si mama. Anong nangyari? Ipadala mo ang lokasyon. Pupunta ako agad. Ano na, tara na. Kumusta si Tita Xiaowei? Kuya, si mama, tinamaan siya ng motorsiklo at puno ng dugo. Kung may mangyari sa kanya, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Xiaowei. Walang masamang mangyayari sa tiyahin, kahit gaano pa ito kalala. Babalikan ko ang tiyahin mula sa kamatayan. Kuya. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Naku, ginawa na namin ang lahat. Hoy bata, anong ginagawa mo? Hindi na muling mabubuhay ang pumanaw. Huwag kang magpapasaway dito. Basta magamit mo lang ang spell ng pagbabalik loob, maibabalik mo si Tia mula sa pinto ng kamatayan. Kahit pa magbawas ito ng buhay ko, sulit pa rin. Malaki ang utang na loob ko kay Tia. Kailangan ko siyang iligtas.
Anong ginagawa mo? Narito tayo sa ospital. Hindi ito lugar para magwala. Lumabas ka na. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya. Bumalik ka na sa katinuan. Ano bang ginagawa mo? Patay na ang tao. Paano mo siya maibabalik? Mabilis na magigising ang tita. Mga kabataan, huwag nang lokohin ang sarili. Matagal nang naging tuwid ang usi. Paano mangyayari iyon? Gising na si mama. Talagang gising na si mama. Naisalba ni Lijun ang tita. Kailangan ng tita ng pahinga. Lumabas tayo at pag-usapan to. May kailangan pang gawin. Banal na doktor. Ikaw talaga ang banal na doktor. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Handa akong maglingkod sa iyo, maghatid ng tsaa, magbuhos ng tubig, maging kabayo o alalay. Hindi dahil hindi kita tinuturuan, kundi dahil hindi mo matutunan ang aking kasanayan. Bakit? Chinese medicine ba? Pwede kong iwanan ang Western medicine at magtuon sa Chinese medicine. Hindi Chinese medicine. Tama, ang tawag dito ay Taoist magic at supernatural arts. Ang sining ng mga Diyos ay makakapagbigay buhay muli. Di ba't iyon ang sining ng mga Diyos? Kuya, salamat sa'yo. Anong sinasabi mo? Tayo ay pamilya. Paano ko naman maaring hayaan na mangyari ang masama sa tiyahin? Ginoong Lee, kamakailan lang palagi akong hindi makatulog at maraming panaginip. Baka pwede mo rin akong tulungan. Kailangan mo nang may kasamang init sa kama. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Gagawan kita ng buong katawan na therapy. Ikaw. Pagpatay sa asawa. Huwag ka nang magpakamalay. Mag-ingat ka, ipapakita ko sa iyo kung ano ang walang dahilan na gulo. Ikaw si Lijun, di ba? Sumama ka sa akin sandali. Inaanyayahan ng aming leader. Sino ka? Bakit mo ipapapunta si Lijun sa inyo? Ako ay mula sa Kinlonggang. Ang taong nais ng aming leader. Ay walang sinumang naglakas loob na tumanggi. Kung hindi ka pupunta ngayon, hindi ko masisiguro ang susunod. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay hindi ba magkakaroon ng problema? Naglalakas loob ka bang magbanta sa akin? Di ito paalala. Ang address ng bahay mo at ang paaralan ng kapatid mong babae. Malinaw na malinaw kaming nakakaalam. Sige, sasama ko sa'yo. Gusto kong makita kung anong mga paraan ang gagawin nila. Lene, hindi pwede, Lijon. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Kitang-kita na hindi maganda ang intensyon nila. Siguradong may paghahanda na sila. Huwag kang magpakaswail sa panganib. Huwag mag-alala, okay lang. Tara na. Ano nang gagawin natin? Hinto, sino ka? Hindi ba tinawag ako ng inyong leader? Bakit mo ako pinipigilan? Hinahanap ka ng aming leader. Ngunit sinabi ng aming leader na, bago ka makita siya, magpapakumpisal ka dito ng 1 oras. Ha? Magpapakumpisal ka sa lola mo? Narinig ko na hinahanap mo ako. Ang laki ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang magiging epekto? Kung sasaktan ka ng tao ko, ano ba ang silbi ng tao ko? Kapag pinapagalitan ako, ayusin ko ang buong Kinglong. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin, Lixui? Ang laki ng yabang mo. Mukhang kailangan kitang turuan. Para matutunan mong sumunod sa mga patakaran. Lumuhod ka. Ngayon, pwede na nating pag-usapan ang seryoso. Ngayon, may nag-alok ng mataas na halaga para kunin ang buhay mo. Hindi ko inasahan na galing ka sa ganitong kalakas na tao. Tiyak na mas masarap pa ang susunod, ito ay paunang ulam lang. Alam mo ba kung sino ang Kinlonggang? Bakit nga ba kayang tumayo sa Chuzhou? Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil nandito ako, ang pinuno nila. Nuno, huwag nang magkamali pa. Kahit magaling ka sa martial arts, hindi ka pa rin kayang talunin ni Lijun. Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa ng isang salita, papatayin kita. Yan lang. Lixian, Ginoli.
Patawarin mo ako, hindi ko nakilala ang malaking bundok. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kanina, nang gusto mong kunin ang buhay ko. Hindi ka naman ganito kamagalang. Ngayon, natatakot ka na. Patawarin mo ako. Talagang walang silbi. Junjun, wala talagang kinalaman ito sa akin. Maraming beses ko siyang pinayuhan, pero ayaw niyang makinig sa akin. Marunong ka ring makisabay sa sitwasyon. Sino ang nagbayad para sa buhay ko? Si Ki Dongjun. Nagbigay siya ng 10 milyon para sa buhay mo. Tama nga ang hinala niya. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Tatawagan ko siya para subukang makipagkita. Magandang araw, ang numerong iyong tinawagan ay hindi available sa ngayon. Naka-off ang kanyang cellphone. Maaaring nagtatago na siya. Sige, naintindihan ko na. Bantayan mo siya. Agad akong ipaalam sa iyo kung may balita. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala. Wala na ang leader. Ngayon, ako na ang namumuno sa Q Hongbang. Mula ngayon, ako ang iyong mga mata at tainga. Tiyakin kong bantayan siya para sa iyo. Ayos lang, may magandang hinaharap. Naniniwala ako sa iyo. Legion, bilisan mo at tulungan mo ako. Naharangan ng mga tao ng independensya ang aking sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Legion. Alam mo ba kung sino si Duming? Napakasama ng puso ni Duming. Napakalakas ng kanyang pagnanais na maghiganti. Walang sinumanda ng gulo sa kanya ang nakaligtas. Kung alam ko lang, sana noong nakaraan ay tinapos ko na siya. Magmaneho ka at dalhin mo ako sa kanya. Nandyan na ang maganda mong sasakyan, kuya. Ginoo Legion. Legion. Sa wakas, nandito ka na. Noong huli, sa ilalim ng gusali ng Junlin Group, sinubukan mong saktan ako. Akala mo ba magkakaroon ka ng ganito? Unahin mong pakawalan ang Ginoo. Lalaki ka, hindi ka pwedeng magtagal sa ganitong paraan. Anong klaseng lalaki ang gumamit ng babae bilang panakot? Ha. Bitawan mo siya. Paano mangyayari iyon? Ngayon, mararanasan mo ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Lee, tulungan mo ako. Sandali lang. Ang kalaban mo ay ako. Palitan natin. Bind mo ako, bitawan mo siya. Ano, huwag magmadali. Malapit na ang iyong turn. Ayaw kong palitan mo. Mamatay ka. Ayaw kong palitan mo. Biyenan. Ikaw ang taong tunay kong gusto. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Handa akong gawin yon. Halika na. Itali mo ako. Talagang napakaromantiko. Ngayon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Aikat mo siya sa akin. Kung mamamatay, sabay tayong mamatay. Ayaw kong mag-isa. Pakiusap, huwag kang umalis. Legion. Pakiusap, huwag umalis ang asawa ko. Legion. Ayaw kong si Legion. Ngayon, panahon na para bilangin ang utang natin sa isa't isa. Mula pagkabata, walang sinuman ang naglakas loob na galawin kahit isang daliri ko. Dahil pinakawalan mo si Guyan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pakawalan mo ako at patatawarin kita. Hahaha. Patagilid mo ako. Ngayon, ikaw ay aking bihag. Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Paano mangyayari yan? Hindi ako matatalian ng kaunting lubid na yan. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala kay Guyan, ayaw ko sanang makipaglaro sa'yo. Ngayon, kailangan na nating ayusin ang ating mga utang, kaya mamatay ka na. Masyado kang mabagal bumunot ng baril. Hindi mo ako matatamaan. Kanina, binigyan kita ng pagkakataon. Sayang. Patawad. Talagang walang silbi. Enner. Lee, ayos lang kayo, mabuti naman. Yung kakayahan ni Duming, hindi siya sapat para labanan ako. Salamat sa pagdala kay Guyuan kanina. Enner. Lee, medyo masyado na yang pasalubong. Dapat lang. Walang anuman. Nandito ako, ayos lang kayo. Ayos lang, mabuti. May kailangan pa akong asikasuhin, mauna na ako. Lijuan, pumayag ka sa akin. Huwag tayong maghiwalay kailanman, okay? Okay, mahal kita. Mahal din kita. Kuya, nandito na kayo. Okay na si Mama, mas mabuti na siya. Kaya na niyang kumain, auntie, mabuti na siya. Ito na si Ginoong Gu, di ba?
Nabalitaan ko kay Xiao Wei. Talagang maganda si Ginoong Gu. Li Juan, dapat mong alagaan ng mabuti si Ginoo Gu. Ang ganda at mabait pa ng batang ito, mahirap makakita niyan. Naririnig mo ba? Pinupuri ako ni Auntie Ren. Dapat mong pahalagahan ng mabuti. Yan, may isang bagay na matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Sino po si Ginoo Li Jun? Ako po, ano ang nangyayari? Inutusan ako ng pinakamalaking anak ng pamilya Zhou para bumisita kay Ginoo Li. Anong kailangan ng pamilya Zhou sa akin? Narinig ko na ang anak ng pamilya ko ay mahusay sa laban. Para siyang dragon sa tao. Gusto nilang hikayatin si Ginoo Li. Basta't willing si Ginoo Li na sumali sa ilalim ng aking anak. Agad kitang bibigay ng 1 milyon. Anong sa palagay mo? Hindi maganda. Balikan mo at sabihin sa anak mo. Relasyon ko sa pamilya Nangong. Hindi mo mabibili ng 1 milyong yuan. At sasabihin ko pa sa iyong anak na lalaki. Huwag mo lang mangarap na makuha si Nangong Xue. Kung hindi, papalitan ko siya ng pagsisisi sa pagdating sa mundong ito. Li Jun, isa ka lang mahilig magpanday ng armas na mahina. Akala mo sarili mo ay napakahalaga. Alam mo ba kung ano ang estado ng Zhou family? Kung magbanta ka sa anak ng pamilya namin, sigurado kang mamamatay ka. Aalis ka ba o hindi? Si Zhou, itong si Li Jun ay talagang hindi mapapasok ng langis at asin. Tigas ng puso, gusto talagang makipagsabayan sa atin, ha? Isang tao lang na walang halaga. Akala niya kayang makipagsabayan sa pamilya Zhou dahil gusto niyang mamatay. Gusto kong malaman niya ang kapalaran ng nagalit sa akin, si Zhou Ziang. Agad na ilipat ang lahat ng tao ng pamilya Zhou sa Chuzhou. Hayaan ang lahat ng may kaugnayan kay Li Jun na maranasan ang takot. Kapatid. Anong nangyari? Kakauwi ko lang mula sa pagbili ng gamot para kay mama sa ibaba. Biglang may motor na tumakbo papunta sa akin. Kung hindi lang ako mabilis tumakbo, baka nabaril na ako. Ano? Li Jun, nasaan ka? May mga tao kanina na nagpapaputok sa bahay namin. Natakot ako. Buti na lang nasa banyo ako noon. Kailangan mong mag-ingat sa iyong kaligtasan. Hindi ko inasahan na ang paghihiganti ng pamilya Zhou ay darating ng ganito kabilis. Zhou Zihao. Dahil gusto mong makipagdigma, sasamahan kita hanggang sa dulo. Si Aoxu, inatake ka rin. Wala akong maraming bodyguard sa paligid ko. Sa ngayon, hindi makagalaw ang mga tao ni Zhou Zihao sa akin. Ngunit siya ay napakamakabagsik. Siguradong aatake siya sa mga tao sa paligid mo. Kumilos na siya. Si Aoxu, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nasa Yinwan Manor siya. May isang salu-salo mamaya. Padala pa siya sa akin ng imbitasyon. Saktong nandyan na sa Yinwan Manor. Doon natin ayusin ang lahat ng alitan mamaya. Malaki ang posibilidad na ito ay isang mensahe na ipinadala ni Zhou Zihao. Para lang ito akitin ka papunta roon. Huwag mag-alala, anuman ang kanyang mga plano. Mamamatay siya mamaya, walang duda. Si Li Jun, delikado na. Natrap tayo ng tao. Walang tao sa salu-salo na ito. Paano ka nakarating dito? Di ba ikaw ang nagpasok sa akin dito? Nakita ko na ang message na binigay mo sa akin. Heto ang bank card na hinihingi mo. Kailan pa ako hiningi ng bank card, ha? Natrap tayong lahat. Siguradong si Zhou Zihao ang may gawa niyan. Gandang Nangong. Ngayon lang niya na-realize. Hindi ba't medyo huli na? Kumusta si Li Jun? Gusto mo ba yung regalong inihanda ko para sa'yo? Pwede kang makipagkaibigan sa isang magandang babae. Nakakasawa ka na? Li Jun, sobrang inggit ako na maraming babae ang gusto sa'yo, sayang. Hindi ka dapat makipag-away sa akin. Si Zhou Zihao at ako ay maglalaban. Isa lang ang kalalabasan. Yun ay kamatayan. Hindi ako mapipigilan ng asawa ko. Haha, kahit nasa bingit na ng kamatayan, nagmamalaki pa rin. Maghintay kayo, lahat kayo ay mapapasa akin. Zhou Zihao, akala mo ba na hindi ako nag-iingat sa'yo? Hindi pa rin natin alam kung sino ang mananalo o matatalo ngayon. Lumabas si Nangong De. Nangong Xu. Matagal nang nandito si Nangong De. Ipapakilala ka niya sa iyong pamilya, Binibini. Haha. Binibini, sana'y maayos ka pa rin. Haha. Bakit kasama mo si Zhou Zihao, Nangong De? Pasensya na po, Binibini. Ngayon, ako na si Zhou Gongzi. Nangong De, hindi kami nagkulang sa iyo ng pamilya Nangong. Bakit ka naglakas loob na magtaksil? Mahal na dalaga, kahit mabuti ang iyong puso. Sa huli, ikaw ay isang babae lamang. Pinayagan ka naming pamunuan ang pamilya. Ang pamilya Nangong ay balang araw babagsak sa
Pamilya Zhu, ako'y nag-ingat para sa aking sarili. Pasensya na, mahal na dalaga. Pagkatapos mong mamatay, bibigyan kita ng marangal na libing. Hahaha, anong balita? Parang hopeless, di ba? Noong panahon na yon, hindi ka pinansin ni Li Jun. Ngayon, alam mo na ang kakayahan ni Zhu Xiang, di ba? Ano ang gagawin ni Li Jun? Hindi ko akalain na si Namong Di ay isang traitor. Maniwala ka sa akin. Isang traitor na nagsasalita ng may prinsipyo. Ngayon, ako ang maglilinis ng pangalan ni Qiao Xui. Kung hindi dahil sa'yo, miss, wala ka ring halaga. Sabay mo pang makipag-usap sa amin. Binibining Zhu, bigyan mo ako ng pagkakataon, personal kong ayusin itong batang ito. Siyempre. Sino ang makakasolusyon, siya ang mananalo. Mag-ingat ka. Haha. Haha. Paano ito posibleng mangyari? Yu. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang pera. Ibibigay ko sa iyo ang ari-arian. Zhu Zihao, dapat mong pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Patay na si Zhu Zihao, tutulungan niyo pa ba ang mga masama? Tia, nag-book ako ng restaurant para ipagdiwang ang iyong paglabas sa ospital. Sayang ang pera, hindi madaling kumita. Mas mabuti pang ipunin mo para sa pagpapakasal. Tia, mayaman na ako ngayon, bilyonaryo na ako. Hindi na mahalaga ang perang ito. Sa hinaharap, alagaan kita ng mabuti. Magaling na si Joner. Ay, tama nga. Bakit hindi dumating si Guyan? Mabait ang dalagang iyon. Huwag sanang sayangin siya. Hindi ko siya nasabihan. Kung ano ang nangyari, sobrang dami ng utang ng kapatid sa pag-ibig. Di alam kung paano haharapin si Yan Ye. Gu, di ba, bola? Saan siya nagbula-bula? Li Jun, hanggang kailan ka magtatago? Kapatid, bawat isa sa tatlong ate na ito ay may kanya-kanyang kagandahan. Si ate Guyan ay mahinahon, si ate Tangzu ay masigla, si ate Nanggong ay matatag. Naisip mo na ba kung sino ang pipiliin mo? Tungkol dito. Mas mahirap pa ito kaysa sa pagharap kay Zhu Zihao. Anong ginagawa ni Li Juan? Halika, buksan mo ang pinto ng sasakyan para sa kuya. Wala ka talagang kahit kaunting pangunawa. Tara. Sadyang bang mabangga ka? Mamatay ka na. Li Jun, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Xiao Wei, tumawag ka ng pulis. Li Jun, maghintay ka sa akin. Pagsasabi ko, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Li Jun, okay ka lang ba? Okay lang, kanina nag-alala kami sa'yo. Okay lang, nandito naman ako, di ba? Basta huwag na kayong magalit sa akin sa susunod. Engan. Hey,